Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Muling pagkabuhay, JC Entertainment. Kabanata 821. Nagsimulang tumawa si Tyrant. Alam niya na hindi magkakaroon ng kapayapaan saan man pumunta si Jiang Chen. Ang Void Triangular Domain ay nakatadhana na maging isa sa stepping stone ni Jiang Chen. Napabuntong hininga si Dan King sa isang tabi. Hindi niya maitatanggi ang likas na aura ng isang hari mula kay Jiang Chen. Para siyang pinagkalooban ng isang mapagmataas at kahangahangang kilos noong siya ay isilang. Si Jiang Chen ay isang taong may pambihirang swerte. Mapapalad at hindi inaasahang makakatagpo siya kahit saan siya magpunta. Dahil dito, swerte rin niya ang naging dahilan ng pagkagulo ng domain na ito. Nagawa na niya ang lahat ng kinakailangang paghahanda. Bukas, pupunta sila sa trading center ng Dark Shadow City para sumailalim sa ilang transaksyon. Ito ay magmumukha silang normal na mga mangangalakal. Hindi nito mapupukaw ang hinala ng mga taong Dark Generation sa oras na umalis sila patungo sa King City. Ayon sa karaniwang schedule, dapat ay dumating na ang mga eksperto ng 8 pamilya. Ngunit hindi sila kailanman lilito sa ilang maliit at hamak na lungsod dahil sa kanilang prestihiyosong katayuan, ang kanilang pribadong daanan ay maiuugnay lamang sa King City. Kinabukasan, naglakad silang 4 palabas ng inn patungo sa gitnang rehiyon ng lungsod. Habang nasa daan, nakarinig sila ng ilang pag-uusap na may kaugnayan kay Jiang Chen. Hindi mo ba narinig ang tungkol dito? Nawala ang Dragonman na iyon pagkatapos gawin ng mga krimeng iyon. Masyado yata siyang takot na lumabas ngayon. Anyway, personal na haharapin ng Third Prince ang Dragonman. Oo, meron ako. Ang balita ay kumalat mula sa King City. Ang ikatlong prinsipe ay isang natatanging henyo mula sa Dark Generation. Naka-advance na siya sa 8th grade minor saint sa 30+ years old. Nagalit siya nang sabihin sa kanya ang pangyayari tungkol sa Dragonman. Napagpasyahan niyang alisin ang Dragonman mismo. Ganoon ba? Pero walang magbabago kung hindi lilito ang Dragonman. Ang ikatlong prinsipe ay hindi isang ordinaryong tao. Halatang halata ang intensyon ng Dragonman. Ang dahilan kung bakit niya tinanggal ang lahat ng vault ng mga prefecture ay dahil sa True Metastones. Gayunpaman, walang nakakaalam kung bakit niya pinatay ang mga prinsipe ng mayayamang pamilya at kung paano siya nasakta ng mga batang mayayamang prinsipe na ito. Kaya ang Dragonman ay dapat na tina-target ang mga prinsipeng ito. Tinipon ng ikatlong prinsipe ang mga prinsipe mula sa iba't ibang lungsod upang pag-usapan ang tungkol sa Dragonman. Ang buong Dark Shadow City ay napuno ng mga pag-uusap tungkol sa pagpupulong ng Third Prince. Dapat malaman ng isang tao na ang mabilis na pagkilos ng ikatlong prinsipe ay kumakatawan sa kalooban ng haring lungsod. Sa madaling salita, hahabulin nila ang Dragonman hanggang sa matagpuan siya at patayin. Alam mo ba kung saan gaganapin ang pagpupulong ng ikatlong prinsipe at ng mga prinsipeng iyon? Nai-announce na. Sa tingin ko ito ay sa Black Dragon Mountain. Hindi ito masyadong malayo sa Dark Shadow City. Ilang libong milya lamang ang layo nito. Ang dahilan kung bakit inihayag ang lokasyon ng pagpupulong ay upang akitin ang Dragonman doon. Malamang na ang lugar ay binabantayan na ng maraming eksperto. Tiyak na mamamatay ang Dragonman kung pipiliin niyang magpakita doon. Ikaw ay mali. Dapat mong malaman na ang ikatlong prinsipe ay mayabang. Hindi niya papayagan ang ibang mga eksperto na mag-set up ng isang ambush sa lugar na iyon. Higit pa rito, ang mga batang prinsipe na iyon ay kadalasang mga henyo na ipinagmamalaki rin nila. Isa itong conflict sa pagitan nila ng Dragonman. Tiyak na nais nilang hawakan ang kanilang sariling problema. Isa pa, makakasira ito sa reputasyon ng ikatlong prinsipe kung kailangan niya ng ilang eksperto para harapin ang Dragonman. Sumasang-ayon ako. Alam ng lahat kung gaano kalaki ang pagmamalaki ng ikatlong prinsipe. Siya ay isang tunay na imperial na inapo. Umaagos sa kanyang katawan ang kakaibang bloodline ng Dark Generation. Dahil nagpasya siyang kumilos ng personal, hindi na siya mangangailangan ng anumang tulong sa labas. Ang mga prinsipe na inanyayahan ay mga pain lamang. Sa kabila ng pagiging pain, handa pa rin silang lumahok sa tinatawag na pagpupulong na ito. Ito ay dahil maaari silang makipag-ugnay sa ikatlong prinsipe. Sino ang magiging hanggal na makaligtaan ang pagkakataong ito?
At saka, hindi nila kailangang katakutan ang Dragonman na kasama ng Third Prince doon. Ang pag-uusap na ito ay nasa lahat ng dako sa lungsod. Nahihirapan silang apat na hindi ito marinig. Hehe, Little Chen, parang nagiging interesting na talaga. I wonder if you will strike this time. Umiti si Tyrant. Chen ang mga imperial na prinsipe ng King City ay hindi katulad ng mga naunang kalaban na nakaharap mo. Mayroon silang mas malakas na mga diskarte at kasanayan. Masyadong delikado ang pagpunta doon dahil sa katotohanan na ang ikatlong prinsipe ay isang 8th grade minor saint. Sabi ni Dan King na may pag-aalalang tono. Bagamat totoo na madaling maalis ni Jiang Chen ang isang 7th grade minor saint kapag siya ay 3rd grade minor saint lang, totoo rin na haharapin niya ang mga paghihirap habang nakikipaglaban sa isang pambihirang 8th grade minor saint. Ang ikatlong prinsipe ay isang minor saint na may mahusay na talento. Siguradong may taglay siyang trump card. Kaya, hindi siya madaling kalaban ni Jiang Chen. Kung ang 8th grade minor saint na kakaharapin ko ay isang henyo mula sa 8 pamilya, tiyak na hindi ako magtatagumpay. Pero siguradong magtatagumpay ako kung kaharap ko ang henyo ng Dark Generation. Hindi ako natatakot sa alinman sa kanila. Umiti si Jiang Chen. Chen huwag mong maliitin ang mga tao ng Dark Generation. Ang kanilang mga henyo ay medyo pare-pareho sa mga henyo ng purong lupain. Lahat sila ay napakalakas na mga individual. Sabi ni Dan King, totoo ang sinabi mo pero may mga kakayahan ako na mabisang makakapigil sa kanilang lakas. Ang mga kasanayang ginagamit nila ay konektado sa Dark Force. Aking mga apoy, ang True Thunder Fire ay ang bane ng Dark Force. Tiyak na hindi niya magagawa ang kanyang buong lakas kahit na siya ay isang 8th grade minor saint. Sabi ni Jiang Chen sa nakaka-relax na tono. Napatunayan niya ang kahinaan ng Dark Force sa mga nakaraang laban niya. Nagsisimula na siyang maging interesado sa Third Prince. Kuya Chen, lalabas ka na naman. Tanong ni Yan Chenyo. Siyempre, hindi ako pinapasaya ng mga prinsipeng iyon. Kakailanganin ko na lang silang burahin sa mundong ito. Kung maaari kong i-hostage ang Third Prince, pinapayagan ito ang higit pang mga pagpipilian para sa aking mga plano sa hinaharap. Nagkibit balikat si Jiang Chen. Ito ay isang pagkakataon na dumating na kumakatok sa kanyang pinto, paano niya ito palalampasin? Pero, paano kung may ambush sa Dark Dragon Mountain? Nag-aalala pa rin si Dan King sa kanya kahit alam niyang ang Third Prince ay isang mapagmataas na tao. Huwag kang mag-alala. Ang aking human dragon form ay maaaring magpapahintulot sa akin na makatakas kahit na nakatagpo ako ng isang 9th grade minor saint. Kung talagang may ambush, ang kailangan ko lang gawin ay tumakas at sigurado akong hindi matutuklasan ang tunay kong pagkatao. Sabi ni Jiang Chen, siya ay hindi kailanman lalaban sa isang siguradong matatalo na labanan o gagawa ng isang hindi matutupad na gawain. Pagkatapos, sumingit si Jiang Chen sa isang Dark Cultivator na nasa gitna ng pag-uusap ng nakangiti. Hi, kuya, alam mo ba kung kailan magsisimulang imbitahan ng Third Prince ang mga prinsipe ng iba't ibang lungsod sa Black Dragon Mountain? Sa tingin ko dapat bukas na, pero siguradong hindi lilito ang Dragonman na yon. Dapat niyang malaman kung gaano kalakas ang ikatlong prinsipe. Mamamatay siya kaagad kapag pumunta siya doon. Sumagot ang maitim na magsasaka sa isang mapagmataas na paraan, na tila siya ang ikatlong prinsipe. Siyempre, alam ng lahat kung gaano kabanal ang ikatlong prinsipe. Ang Dragonman ay tiyak na matatalo at maaalis. Umiti si Jiang Chen at tumugon ng may pagmamalaki upang ipakita kung gaano niya hinahangaan ang kapangyarihan ng ikatlong prinsipe. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy silang apat sa pinakamalaking sentro ng kalakalan ng Dark Shadow City. Maraming mga table tasks ang na-trade para sa True Meta Stones. Ngunit ang halagang ito ng True Meta Stones ay walang halaga kumpara sa 200 milyong bato ni Jiang Chen. Habang sila ay kumikilos tulad ng mga normal na mga ngalakal sa karamihan, ang mga tao ng Dark Generation ay naghahanap ng mga palatandaan ng Dragonman. Hindi nila akalain na nasa tabi lang nila ang Dragonman. Sa ikalawang araw, ang Black Dragon Mountain ay magiging sentro ng atraksyon. Nag-utos ang ikatlong prinsipe na walang sinuman ang pinayagang makalapit sa Black Dragon Mountain maliban sa mga batang prinsipe na handang lumaban sa Dragonman. Maraming tao ang nanunood sa bundok.
Nakita nila ang mga batang prinsipe mula sa iba't ibang mayayamang pamilya na sunod-sunod na lumilipad patungo sa bundok. Ang Black Dragon Mountain ay nakaunat ng ilang daang milya. Parang hugis ng malaking itim na dragon mula sa malayo. Ang mga pagtaas at pagbaba ng mga summit ay nagbigay sa isa ng isang uri ng matinding presyon. Ang gitnang rehiyon ng bundok ay isang patag na kabundukan. Ito ay hindi isang kabundukan na gawa ng tao, ngunit isang likas na gawang lupa, na itinuturing na gawa ng kalikasan. Sa kasalukuyan, naging maliwanag ang araw. Ito ay dahil sa enerhiya ng liwanag na elemento. 10-10 mesa ang inilagay sa patag na kabundukan na ito. Ang mga talahanayang ito ay ginawa mula sa mataas na grado na true metastone. Hindi ito para ipakita kung gaano kalaki ang kapalaran ng Dark Generation, ngunit kung gaano kasaganya ang mga batong ito. Ang mga mesa ay pinaupo ng maraming tao. Bawat isa sa kanila ay isang batang prinsipe na may mag-agarang damit at labis na mapagmataas. Natural na dadalo sila sa pagpupulong kung personal silang iniimbitahan ng ikatlong prinsipe, hindi alintana kung lilito ang Dragonman dito o hindi. Ang mga prinsipe na ito ay nagmula sa iba't ibang lungsod, sa buong domain. Sila ang prestihiyosong grupo ng Dark Generation. Lahat sila ay likas na matalino at ang ilan sa kanila ay mga elite ng mga elite. May isa pang table na nakalagay sa harap. Ito ay ang upuan ng karangalan, ngunit ito ay walang laman pa rin. Hindi pa dumarating ang ikatlong prinsipe. Humigit kumulang 15 prinsipe ang nakarating na sa venue, bagaman karamihan sa kanila ay papunta na rito. Makalipas ang ilang sandali, tumaas ang bilang ng mga prinsipe sa humigit kumulang 30. Nakuha na lahat ng upuan. Mayroong ilang mga natatanging prinsipe sa grupong ito. Mayroong 2 minor saint sa ika-7 baitang, 4 hanggang 5 minor saint sa ika-6 na baitang. Ang natitira ay halos mga minor saint sa ibaba ng ika-6 na baitang. Dahil sa kakaibang bloodline ng Dark Generation at ang partikular na kanais-nais na natural na kondisyon para sa kanilang paglilinang, maraming mga henyo ang ginawa. Ang kanilang mga kakayahan ay maihahambing sa mga natatanging henyo ng 8 pamilya. Kung hindi dahil sa paghihigpit ng domain, ang kabuoang lakas ng Dark Generation ay hindi magiging mas mahina kaysa alinman sa 8 pamilya. Mga Ginoo, sa tingin ba ninyo lalabas ang Dragonman? Tanong ng isang 5th grade minor saint prince. Ang kanyang paglilinang ay kapareho ng kay Dark Leon. Hindi naman siguro siya maglalakas loob. Kahit na siya ay sapat na malakas upang pumatay ng isang 7th grade minor saint, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa 3rd prince, isang overpowering 8th grade minor saint. At saka, napansin mo ba na pumunta lang ang Dragonman sa Dark Mulberry at sa 2 pang kalapit na lungsod? Ang 3 lungsod na ito ay itinuturing na pinakamahinang lungsod ng ating Dark Generation. Ang pinakamataas na grade expert na mayroon sila ay ang 7th grade minor saint lamang. Para naman sa mga lungsod na binabantayan ng isang 8th grade minor saint, walang insidenteng naiulat doon. Ano ang dahilan sa likod nito? Ito ay dahil ang Dragonman ay hindi sapat na kakayahan upang labanan ang isang 8th grade minor saint. Kaya, kung lumitaw ang Dragonman ngayon, maaalis natin ang problemang ito minsan at magpakailanman. Tama iyan. Malapit nang dumating ang ikatlong prinsipe. Ito ay isang bihirang pagtitipon. Dumating man ang Dragonman o hindi, ang pinakamahalaga dito ay ang pagkakataong makilala ang ikatlong prinsipe. Magagamit namin ang pagkakataong ito para magkaroon ng kaugnayan sa kanya, na tiyak na magdadala sa amin ng maraming pakinabang sa hinaharap. Halika, mga kapatid. Hindi naman kami laging may pagtitipon na ganito. Dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito na uminom ng ilang tasa bago dumating si 3rd Prince. Dinala ko ang aking koleksyon ng vintage wine para ibahagi sa mga kapwa ko kapatid. Isang lalaki ang nagwagayway ng kamay. Pagkaraan ng isang segundo, isang kopeta na gawa sa mataas na grado na true metastone ang inilagay sa bawat mesa. Pagkatapos, isang pinong lalagyan ng alak ang nakitang lumulutang sa hangin habang pinupuno nito ang mga kopeta sa bawat mesa. Mga Ginoo, kasiyahan ko. Pinangunahan sila ng prinsipe matapos umikot sa lahat ng upuan. Ito ay isang magandang alak. Sa sandaling ito, isang biglang tunog ang narinig sa itaas nila. Ang mga prinsipe na malapit ng lagok ng kanilang kopo ng alak ay nagtaas ng kanilang mga ulo.
Nakita nila ang isang Dragonman na naliliwanagan ng isang pulang ilaw ng dugo na lumilitaw ng wala saan. Sa kabila ng kanilang dami, walang nakapansin sa kanyang pagdating. Taong Dragon. Demonyo ka. Sa wakas ay naglakas loob kang ipakita ang iyong sarili. Ang lakas talaga ng loob mo. Dragonman, tiyak na tapos ka na sa oras na ito para sa pagpatay sa mga prinsipe ng mayayamang pamilya. Mamamatay ka pa rin kahit 100 buhay ka na. Lahat ng tao sa kabundukan ay sumigaw ng malakas sa kanilang mga banta nang makita nila ang Dragonman. Tinatrato lang ni Jiang Chen ang kanilang mga banta bilang umutot. Bumaba siya mula sa langit at humakbang pasulong sa gilid ng upuan ng karangalan. Iyon ang upuan kung saan dapat maupo ang ikatlong prinsipe, ngunit sa kasamaang palad, wala pa siya rito. Wala akong 100 buhay, pero isa lang. Akala mo ba mapapatay ako ng grupo mo? Ang walang awa na mga mata ni Jiang Chen ay lumibot sa paligid. Hindi naiwasang matakot ang mga prinsipeng iyon nang mapagtantong hindi pa dumarating ang ikatlong prinsipe. Wala sa kanila ang may sapat na lakas para maging kalaban nitong Dragonman, maliban kung ang isa sa kanila ay mas mataas sa 7th grade minor saint. Isang grupo ng mga hanggal na basura na tinuturing na mga prinsipe. Alam kong inimbitahan kayong lahat ni Third Prince na makipag-deal sa akin. Sa katunayan, narito kayong lahat para lamang magkaroon ng koneksyon sa kanya. Nandito na ako, pero hindi pa siya dumadating. Ito ay isang magandang bagay, dahil maaari niyang paglaruan ang iyong mga bangkay kapag dumating siya. Walang emosyong sabi ni Jiang Chen. Natigilan ang mga prinsipeng iyon pagkatapos nilang marinig ang sinabi ni Jiang Chen. Agad namang namutla ang mga mukha nila. Tama si Jiang Chen. Ayon sa kanilang napagkasunduan, hindi pa ito ang takdang oras para magsimula ang pulong, kaya hindi pa dumarating ang ikatlong prinsipe. Tiyak na hindi siya darating ng maaga at maghihintay sa kanila, dahil sa kanyang mataas na posisyon. Kaya naman maaga silang pumunta dito at hinintay si Third Prince. Hindi nila akalain na biglang susulpat dito ang Dragonman, bago pa man dumating ang ikatlong prinsipe. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay hindi talaga nag-aalala tungkol sa bagay ng Dragonman. Para sa kanila, isa lang itong pagkakataon para makipag-ugnayan sa ikatlong prinsipe. Tungkol naman sa Dragonman, sigurado silang hindi siya pupunta rito pagkatapos marinig ang pangalan ng ikatlong prinsipe. Gayunpaman, pinatunayan ng kasalukuyang sitwasyon na mali sila. Humph! Mga kapatid, hindi kailangang matakot sa kanya. Siya lang ang nag-iisa. Mayroon kaming 2 7th grade minor saints dito at lahat kami ay mga henyo. Ang ating 7th grade minor saints ay hindi kasing mahina ng mga pinatay niya noon. Naniniwala ako na sa ating pinagsama-samang lakas, mapipigilan natin siya hanggang sa dumating si Third Prince at maalis siya. Isang 7th grade minor saint prince ang gumawa ng malamig na humph. Dapat nilang harapin ang Dragonman na ito ng mag-isa bago dumating ang ikatlong prinsipe, maliban kung handa silang patayin ng halimaw na ito. Tama iyan. Gusto kong malaman kung gaano kalakas ang Dragonman na ito. Kunin mo ang Dark Palm ko. Isang 6th grade minor saint na may mainit na init ng ulo ay agad na pumutok ng palad. Ang nakakatakot na itim na palad ay tumama tulad ng isang matalim na talim, hamampas kay Jiang Chen. Mabilis itong kumilos kaya naabot nito si Jiang Chen sa isang iglap. Ito ay isang napakalakas na pag-atake na nagmumula sa isang 6th grade minor saint, ngunit ang paggalaw ni Jiang Chen ay simple habang nakaharap sa pag-atake. Itinaas niya ang kanyang Dragon Claw at bahagya itong itinulak pasulong, na durog sa papasok na pag-atake. Kasunod nito, sumalakay si Jiang Chen. Hindi siya magpapakita ng anumang quarters sa mga prinsipe na ito. Isinasantabi ang hindi kasiya siya na mayroon siya para sa mga taong ito, nahatulan na sila ng kamatayan, sa sandaling ipakita nila ang kanilang hangarin na pumatay kay Jiang Chen. Hindi siya kailanman magpapakita ng anumang awa sa mga taong gustong mamatay siya. Hong Long. Ang tunay na Dragon Palm ay tumama. 2 prinsipe ang nahawakan ng nakakatakot na mga kuko ng dragon. Nagpakawala sila ng malakas na pag-iyak bago naging ambon ng dugo. Atake. Nagalit ang 2 pang ibang minor saint ng ika-7 baitang. Pareho silang naglunsad ng isang pag-atake ng magkasama, na sinundan ng ilang 6th grade minor saints. Magkasama, inilunsad nila ang kanilang pinakamalakas na pag-atake sa ngayon.
Isang nakakatakot na puwersa ang sumabog sa Black Dragon Mountains, na nagmistulang eksena sa katapusan ng mundo. Ang pag-atake ng mga prinsipe na iyon ay naging isang uri ng itim na disk na dumidiin patungo kay Jiang Chen mula sa itaas. Humph! Si Jiang Chen ay nagpakawala ng malamig na humph na sumasaklaw sa pag-atake na ito. Agad niyang tinanggal ang Fire Dragon Seal. Isang apoy na May 30th metro ang haba na nagninangas na may nagngangalit na apoy ang sumugod, na parang nabuhay. Ibinuka nito ang napakalaking bibig habang umaakay patungo sa itim na disk. Honglong. Agad na nilamon ng Fire Dragon ang buong itim na disk at ito ay sumabog sa loob ng katawan ng dragon. Ngunit dahil sa natural na pagsugpo sa apoy na dragon, ang pinagsamang pag-atake ng mga prinsipeng ito ay hindi naabot ang buong potensyal nito. Deng deng deng. Wawa. Marami sa kanila ang nakatanggap ng mabigat na backlash at pinalayas sila. Ang ilan ay bumulwak ng dugo at tumingin sa Dragonman na may takot. Hindi maganda. Ang apoy ng bagay na ito ay kayang sugpuin ang ating madilim na puwersa. Hindi namin magagamit ang aming buong lakas sa ganoong kondisyon. Bulalas ng isang tao. Lahat sila ay minamaliit ang Dragonman. Ang nakaraang pag-atake ay sapat na upang patunayan na wala sa kanila ang kalaban ni Jiang Chen kahit na pinagsama nila ang kanilang mga pag-atake. Ngayon, maaari lamang silang umasa sa pagdating ng ikatlong prinsipe, kung hindi, karamihan sa kanila ay mamamatay sa ilalim ng mga kamay ng bagay na ito. Ako na ang mag-strike. Nag-iba-iba ang chi ni Jiang Chen. Ang kanyang 5 elemental na globo ay kumakalat na parang tidal wave, na sumasakop sa lahat ng ito sa loob lamang ng ilang blink ng oras. Sa katunayan, napakalakas nito na hindi ito maikukumpara sa anumang globo ng kapangyarihan. Ang 5 elemento ay nasa perpektong balanse at pagkakaisa, gumawa ito ng 5 magkakaibang power sphere. Ang sinumang na-trap ng 5 elemental na globo ay hindi lalabas. Ang mga prinsipeng ito ay parang mga pagong sa isang banga ngayon. Ang pagtakas ay hindi na posible para sa kanila. Hindi maganda, kinulong niya tayo. May sumigaw sa gulat. Swoosh! Hindi pinansin ni Jiang Chen ang ekspresyon at emosyon ng mga prinsipeng ito. Binuksan niya ang kanyang mga pakpak ng dragon at lumundag pasulong. Puchi-puchi. Karamihan sa kanila ay agad na napatay nang maputol ang kanilang baywang sa kalahati. Nang umatake si Jiang Chen, mukha siyang killing machine na aani ng buong buhay nila. Siya ay walang talo. Sayang lang at namatay ang mga prinsipeng ito na dapat makipagtulungan sa ikatlong prinsipe dahil maaga silang pumunta rito. Maririnig ang patuloy na pag-iyak ng sakit. Ang Black Dragon Mountain ay naging azure hell sa mga prinsipeng ito. Wala sa kanila ang nakatagpo ng ganoong nakakatakot na eksena sa kanilang buhay. Ang malalaking alon ng labanan at mga pagsabog mula sa Black Dragon Mountain ay napansin ng mga tao sa labas. Ang Black Dragon Mountain ay nakatadhana na maging sentro ng atraksyon ngayon. Walang nang ahas na pumunta at alamin ang nangyari dahil sa utos na ibinigay ng ikatlong prinsipe. Kaya, ang mga taong ito ay nakadarama lamang ng mga alon ng labanan ngunit walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyayari sa loob ng bundok. Tingnan mo, combat wave yan. Bakit mabilis na nagsimula ang labanan? Dapat itong Dragonman. Ito ay hindi kapanipaniwala, ang Dragonman ay talagang pumunta doon. Ang halimaw na ito ay talagang may lakas ng loob na magpakita sa harap nila kahit na malaman na inimbitahan ng ikatlong prinsipe ang lahat ng mga prinsipe doon upang hulihin siya. Ang kanyang katapangan ay walang hangganan. Ito ay tiyak na isang malaking kaguluhan. Sa paghusga mula rito, dapat ay si Third Prince ang nagpasimula ng welga kasama ang mga prinsipe laban sa Dragonman. Sino sa tingin mo ang mananalo? Hindi pa ba obvious? Ang ikatlong prinsipe ay isang makapangyarihang 8th grade minor saint. Mayroon ding ilang napakalakas na henyo sa mga prinsipe. Hinding-hindi magiging kalaban nila ang Dragonman kahit na mayroon pa siyang 2 ulo at 3 pang braso. Naaawa ako sa Dragonman dahil sa kanyang kawalan ng katalinuhan sa kabila ng kanyang malakas na lakas. Maaaring sabihin ng sinuman na ito ay isang bitag na espesyal na binalak para sa kanya. Mayroong malakas na kompetisyon sa pagitan ng mga imperial na prinsipe sa King City. Ang ikatlong prinsipe ay tiyak na magkakaroon ng mas mataas na katayuan pagkatapos patayin ang Dragonman na ito.
Maraming tao ang nag-uusap tungkol sa bagay na iyon ngunit sa kasamaang palad, hindi nila alam na hindi pa dumarating ang kanilang iginagalang na Third Prince at ang Black Dragon Mountain ay nahulog na sa gulo, iyon ang araw kung saan namatay ang mga batang prinsipe na iyon. Arg, arg, arg. Sa panimula, walang pagkakataon na mabuhay matapos masakop ng 5 elemental na globo ni Jiang Chen. Mabilis siyang kumilos na naging isang sinag ng pulang ilaw ng dugo. Ilang hininga na lang ngunit kalahati ng mga prinsipe ay napatay na. Masyado siyang aggressive pero huwag kayong mag-alala sa lahat. Kailangan lang nating magkadikit. Mabilis. Kailangan nating maglunsad ng pag-atake ng magkasama. Ang lahat ng mga prinsipe ay natakot hanggang sa mamatay. Mabilis ang tibok ng kanilang mga puso. Ang kasalukuyang eksena ay hindi kailanman sumagi sa kanilang isipan. Masyadong nakakatakot. Ngayon, nagsimula silang makaramdam ng kaunting panghihinayang nang makita kung gaano kalamag ang halimaw na ito. Hindi, nakakaramdam sila ng sobrang panghihinayang. Ang ilan ay nagsisi sa pagpiling pumunta dito ngayon. Ang ilan ay nanghinayang sa pagdating ng maaga. Dapat ay dumating sila sa oras kaysa maaga. Kung nandito ang ikatlong prinsipe, hindi sila haantong sa ganoong paraan. Honglong. Sa katunayan, ang paglilinang ng mga prinsipe na ito ay hindi mababa o mahina. Ang kanilang pinagsamang pag-atake ay walang alinlangan na nakamamatay. Nakalulungkot, hindi talaga ito banta kay Jiang Chen. Sa isang labanan, bukod sa pagkakaroon ng isang malakas na lakas ng labanan, ang moral ay mahalaga din. Kung bumaba ang moral ng isang tao, natalo na ang isa sa kalahati ng labanan. Sa kasalukuyan, hindi lamang ang mga prinsipeng ito ay mas mahina kaysa kay Jiang Chen, ang kanilang moral ay lubos na nabigla ng kay Jiang Chen. Arg, arg, arg. Patuloy ang pag-iyak at pag-ungol ng sakit. Hindi may pagtanggol ng kanilang pinagsamang pagsisikap ang mga agresibong pag-atake ni Jiang Chen, sunod-sunod silang namatay. Lahat sila ay agad na pinatay. Sa katunayan, medyo natamo na ni Jiang Chen ang pagpatay sa kanila. Medyo marami na siyang nakolektang dark spirits mula sa kanila. Napakabilis, mahigit 30 prinsipe ang namatay. Ngayon 2 na lang ang natitira. Sila ang mga minor saint ng ika-7 baitang. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mga mukha nila. Puno ng dugo ang kanilang mga katawan. Sa kabila ng kanilang mataas na pagtatanim, nahihirapan silang tumayo. Ito ay naiisip kung gaano pinagkaaitan ang kanilang kalagayan. Nakatitig sila kay Jiang Chen na may takot na mga mata. Ang dalawang bagay na makikita sa kanilang mga mata ay kawalan ng pag-asa at puot. Huwag mo kaming patayin. Sabi ng isa sa kanila. Huwag kang papatayin. Hayaan mo akong magtanong sa iyo. Kung ako ang nahulog sa iyong mga kamay, hindi mo ba ako papatayin? Tanong ni Jiang Chen. 2 sa kanila ang nakaramdam ng pagkatulala bago umiling-iling. Sa totoo lang, hindi kailangang sagutin ang tanong. Kung si Jiang Chen ang nahulog sa kanilang mga kamay, hindi lang siya papatayin kundi pahihirapan din siya ng labis. Daranas siya ng pagpapahirap na hindi maiisip ng isang tao. Kung ganoon nga, ano ang dahilan para humingi sila ng awa? Hindi kaya sila lang ang pinapayagang pumatay kay Jiang Chen ngunit hindi sa kabilang paraan. Sa mundong ito, walang moral values o dahilan. Ang katwiran ay nakasalalay sa lakas ng kamao ng isa. Tumigil ka. Sa oras na ito, biglang may narinig mula sa itaas. Bumungad ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit. Gwapo siya at kasing tibay ng tigre o oso. May isang uri ng marangal na aura sa pagitan ng kanyang mga mata. Binigyan ito ang mga tao ng paghihimok na igalang siya nang hindi sinasadya. Ito ang ikatlong prinsipe. Ang kanyang mga mata ay lumipad sa kabundukan, nakita niya ang mga dagwang bangkay na iyon at ang 2 prinsipe na nasa ilalim ng kontrol ni Jiang Chen. Pamilyar sa kanya ang isa sa mga prinsipe habang kasama niya ito noon. Hong! Sumabog ang galit sa katawan ng ikatlong prinsipe. Napabuga siya ng dugo sa eksenang iyon. Hindi niya inaasahan na mauuwi ito sa isang kalunos-lunos na pangyayari dahil lang sa medyo na late siya. Third Prince, iligtas mo kami. Ang isa sa kanila ay sumigaw ng malakas nang makita niya ang ikatlong prinsipe, na para bang nakita niya ang kanyang tagapagligtas. Bastos, inutusan kitang palayain sila ngayon. Pinandilatan ng Third Prince si Jiang Chen. Namula na ang mata niya. Hindi maikakailang nagalit siya.
Ang dahilan kung bakit niya ipinatawag ang mga prinsipe dito ay para akitin ang Dragonman sa Black Dragon Mountain. Hindi niya akalain na darating talaga siya. Ang mas ikinagulat niya ay ang Dragonman ay dumating dito bago pa man siya dumating. Ang dahilan kung bakit nagkusa ang ikatlong prinsipe na hulihin at palayasin ang Dragonman ay upang patunayan ang kanyang kakayahan sa iba pang mga prinsipe ng Imperial. Hindi niya akalain na ang planong ito ay naging walang saysay. Ngayon, hindi lang ang Dragonman ang hindi naalis, halos lahat ng mga prinsipe na inimbitahan ay patay na. Ang background ng lahat ng mga prinsipe ay mula sa iba't ibang puwersa ng iba't ibang mga lungsod. Kaya ang mga prinsipeng ito ay kumakatawan sa halos lahat ng mga lungsod ng nasasakupan. Ngayon, dalawa na lang silang natitira. Siguradong sisisihin siya ng mga pamilya ng mga namatay na prinsipeng ito. Hindi lamang nito gagawing kalokohan ang inisyatibo ng ikatlong prinsipe ngunit magdudulot din ito ng malaking problema sa domain. Hindi niya kayang bayaran ang mga pagkalugi, kahit na mapatay ang Dragonman. Habang siya ay nababalot ng galit, patuloy niyang isinumpa ang mga prinsipe na iyon sa pagdating dito ng maaga, at sa kanyang sarili sa hindi pagpunta rito ng mas maaga. Kailangan lang niyang maging maaga para maiwasan ang lahat ng ito. Gayunpaman, ang kanyang mga plano ay hindi natupad. Kahit na siya ay dumating ng maaga, ang ending ay magiging pareho pa rin kung siya ay haharap sa isang makapangyarihang nilalang tulad ni Jiang Chen. Ang mga prinsipeng ito ay mamamatay pa rin sa mga kamay ni Jiang Chen. Utos. Ito ba ay isang uri ng biro? Anong karapatan mong utusan ako? Dahil isa kang imperial na prinsipe. Malamig na ngumiti si Jiang Chen. Tila ginagamit ng ikatlong prinsipe ang kanyang mataas na katayuan para sundin siya ng lahat ng tao. Nakakalungkot na hindi niya ma-perceive ng maayos ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi magbibigay ng respeto si Jiang Chen sa prinsipe na ito, ituturing lang niyang biktima ang prinsipeng ito. Third Prince, iligtas mo kami. Nakakaawa at miserable ang itsura ng dalawang lalaki. Ang ikatlong prinsipe lamang ang posibleng makapagligtas sa kanila. Sila ay nahulog sa ilalim ng ganap na kontrol ni Jiang Chen ngayon. Dahil sa mga pinsalang natamo nila, sila ay ganap na hindi kumikilos. Pupu. Sa sandaling mawala ang kanilang mga boses, lumitaw ang mga madugong butas sa kanilang mga dibdib. Ang matalim na kuko ni Jiang Chen ay tumusok sa kanilang mga dibdib. Pakiramdam nila ay unti-unting nawawala ang kanilang mga vitals. Ito ay isang napakalamig na sensasyon. Ungol. Sumabog sa galit si Third Prince. Ang kanyang katawan ay nagsimulang lumaki at nagbago. Ang kanyang anyo bilang tao ay naging isang halimaw na may sukat na 30 metro. Ang kanyang katawan ay naging lubhang matipuno at nababalutan ng itim na kaliskis na kumikinang sa mahinang liwanag. Mayroon itong dalawang matalas na kuko at isang mabangis na mukha na mas nakakatakot kaysa sa alinmang ordinaryong demonyo. Sa katunayan, ang mukha lamang ay maaaring takutin ng sinuman hanggang sa mamatay. Bastos. Pinagalitan mo talaga ako. Puputulan kita, ikaw na hamak at walang katotohanan na tao. Sabi ng ikatlong prinsipe habang may naglalabasang tunog mula sa kanyang katawan. Humph. Ito ba ang tunay na anyo ng iyong kadugo? Kaya ito ang pinagmulan ng Dark Generation. Ito ay mukhang 100 beses na mas kasuklam-suklam kaysa sa mga demonyo. Malamig na yumuko si Jiang Chen. Ang kanyang tiwala sa sarili na mayroon siya sa pagpuksa sa Dark Generation ay bahagyang nanghina matapos makita ang tunay na anyo ng Dark Imperial Bloodline. Ang lahi na tulad nito ay walang pinagkaiba sa mga Diablo na malupit at walang puso. Magiging kapahamakan kung ang mga tao ng Dark Generation ay mapupunta sa Saint Origin World. Mamatay. Ang ikatlong prinsipe ay naglabas ng isang salita at iniunat ang kanyang matalim na kuko pasulong. Agad na naduraj ang walang laman sa unahan. Siya launched forward sa hindi kapani-walang bilis, at lumitaw sa harap ni Jiang Chen sa isang iglap. Hindi tulad ng karaniwang Dark Bloodline, ang Dark Imperial Bloodline ay napakalakas. Dahil dito, ang ikatlong prinsipe ay isang malakas na kaaway na hindi dapat maliitin. Kaya mo sa tamang panahon. Nag-iba-iba ang chi ni Jiang Chen. Ang kanyang kasalukuyang pisikal na pagtitiis lamang ay mas malakas kaysa sa pangangatawan ng Dark Imperial Bloodline ngunit dahil sa agwat ng kanilang cultivation, si Jiang Chen ay hindi nang ahas na makipagsapalaran.
Ito ang unang pagkakataon na makakalaban niya ang isang 8th grade minor saint, isang pambihirang 8th grade minor saint. Bo. Nanginginig ang kawalan. Naglunsad ng pag-atake si Jiang Chen. Hindi ito isang magarbong suntok ngunit mabilis itong kumilos na tila isang pulang dugong flash. Ang lakas ng suntok na ito ay sapat na malakas upang durugan ang isang malaking bundok. Hong Long. Ang Dragon Claw ni Jiang Chen ay bumangga sa matalim na kuko ni Third Prince na lumikha ng isang dumadagandong na tunog. Nagtama ang dalawang kuko at nagbunga ng malalaking kislap. Deng deng deng. Ang malakas na impact ay nagdulot kay Jiang Chen na sumuray-suray ng 3 hakbang paatras bago niya nagawang mabuo ang kanyang balanse. Ang tunay na anyo ng Dark Imperial Kinsman ay talagang makapangyarihan. Hindi ito kayang daijin ng aking pangangatawan dahil sa aking mababang cultivation. Napaisip si Jiang Chen. Hindi na siya nagulat sa impact kanina. Marahil dahil isa na iyon sa mga inaasahan niya. Ang kanyang kaaway ay isang 8th grade minor saint kung tutuusin, isang pambihirang isa noon. Walang bakas ng kaba sa mukha ni Jiang Chen sa kabila ng pagsuray-suray na pag-atres niya ng 3 hakbang. Ang pagsupil sa kanyang apoy ay talagang nakatulong na punan ang puwang sa kanilang paglilinang. Bukod dito, nakaramdam siya ng pananabik na makatagpo ng isang kalaban na karapat-dapat sa kanyang oras. Anong malakas na tao? Hindi ka papatay kahit nakatanggap ka ng isa sa mga suntok ko. Mukhang hindi ordinaryo ang iyong diskarte sa pagbabago. Sa kasamaang palad, nakagawa ka ng isang hindi mapapatawad na pagkakamali. Ngayon, kailangan kitang pira-pirasuhin. Sigaw ni Third Prince. Taking gulat niya na nagawa ni Jiang Chen na makayanan ang kanyang suntok at manatiling buhay. Malaki ang agwat sa kanilang pagtatanim. Bagamat maaaring mapahusay ng transformation technique ni Jiang Chen ang kanyang lakas sa pakikipaglaban upang punan ang ilang puwang, tiyak na malayo ito sa sapat para punan ang malaking puwang. Matapos mapagtanto ang kapangyarihan ng kanyang kalaban, sinisi niya ang kanyang sarili sa hindi pagdating ng maaga. Sigurado siya na ang Dragonman na ito ay kanyang aalisin. At ang mga prinsipeng iyon ay hindi sana namatay. Ang kanyang reputasyon ay tumaas muli. Pagkatapos ay magkakaroon siya ng pakiramdam ng kadakilaan at katuparan. Ang lahat ng ito ay dahil huli siyang dumating na naging kabiguan ang tagumpay. Ang pagpatay sa Dragonman na ito ay hindi makakatulong sa pagbawi sa pagkamatay ng mga prinsipe. Kasuklam-suklam, lalong nagalit ang ikatlong prinsipe habang iniisip ito. Ang kanyang katawan ay gumawa ng basag na tunog at umindayog. Ang kanyang nakakatakot na matalas na kuko ay bumaling muli kay Jiang Chen. Kasalanan ng Dragonman na ito ang naglagay sa kanya sa ganoong sitwasyon. Dapat niyang bayaran ang Dragonman na ito ng napakataas na presyo. Ang pagkamatay ng Dragonman na ito ay dapat na 1,000 beses na mas nakakaawa kaysa sa pagkamatay ng mga prinsipeng iyon. Masyadong malakas ang puwersa. Ang isang simpleng galaw ay maaaring magkapira-piraso sa kawalan. Ang ikatlong prinsipe ay nagpakawala ng hindi maisip na madilim na puwersa na maaaring sirain ang lahat mula sa kanyang Dark Imperial bloodline. Dumating ka sa tamang oras. Ang mga mata ni Jiang Chen ay kumikinang. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha habang nakaharap sa ikalawang pag-atake ng ikatlong prinsipe. Naikuyom niya ng mahigpit ang kamao. Ngayon, ang kanyang kamao ay natatakpan ng nakasisilaw na apoy. Pagkatapos ay bumulusok ito palabas na parang apoy na dragon, na humahalik sa kanyang buong katawan. Ano? Namangha ang ikatlong prinsipe dahil ramdam niya ang pressure na nagmumula sa apoy. Ang ganitong uri ng apoy ay maaaring makaapekto ng husto sa kanyang madilim na pinagmulan. Sa ilalim ng pagpigil ng apoy, kahit papaano ay napigilan ang maitim na puwersa sa kanyang katawan. Ang kanyang chi ay agad na nanghina. Sa madaling salita, hindi na niya mailunsad ang kanyang pinakamalaking pag-atake dahil sa pagsugpo sa apoy. Bang! Marahas na naman ang nabangga nilang dalawa. Ang lakas ng banggaan ay dumurog sa kalapit na kawalan. Ang nagninangas na liwanag ay nananatili sa lahat ng dako sa itaas ng mga bundok, na ginagawang isang mundo ng apoy ang larangan ng digmaan. Deng deng deng. Ang epekto ng banggaan ay nagtulak kina Jiang Chen at Third Prince ng 3 hakbang na paatras, na tila isang draw. Ungol. Galit na umuungal ang ikatlong prinsipe. Paano kaya niya matatanggap ang ganoong resulta? Halatang nakakalamang siya ngayon.
Hindi man lang nakayanan ng kanyang kalaban ang kanyang atake ngayon. Ilang hininga lang ang ginamit ng kanyang kalaban para kontrahin ang kanyang atake. Ito ay tiyak na hindi kapanipaniwala. Sa kabila ng pagkabigla, malinaw sa kanya na umaasa lang ang kanyang kalaban sa kanyang malalakas na apoy. Ito ay isang apoy na may pinakamadalisay na enerhiya ng Yang, natural nitong masupol ang madilim na enerhiya. Dahil dito, hindi nagawa ng ikatlong prinsipe na ibigay ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang mga pag-atake. Hindi maikakailang nakasakit sa kanyang pride ang pagbubunot sa labanan. Hamak na pakulo. Naglakas loob akong labanan mo ako nang wala ang iyong apoy. Sumigaw ang ikatlong prinsipe. Niloloko mo ako. Paano makapagsalita ng ganoon ang isang marangal na prinsipe ng imperial? Kung sasabihin mong hindi patas ang paggamit sa aking apoy sa labanan, paano naman ang isang 8th grade minor saint na nakikipaglaban sa isang 3rd grade minor saint? Sa tingin mo patas iyon? Ito ay isang buhay at kamatayang labanan. Malugod kang tinatanggap na gamitin ang anumang kakayahan na mayroon ka. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Jiang Chen. Malamang na magpapatawa ito hanggang sa malaglag ang kanyang mga ngipin, marinig ang ikatlong prinsipe na nagsasabi ng patas sa isang buhay at kamatayang labanan. Humph! Ipapakita ko sa iyo ang aking tunay na kapangyarihan. Kahit na ang iyong apoy ay maaaring sugpuin ako, kaya ano? Ipapakita ko sa iyo na ang anumang trick maliban sa tunay na lakas ng labanan ay walang silbi. Kunin mo ito, maitim na kamay. Sigaw ni Third Prince. Umikot ang madilim na puwersa sa kanyang katawan bago napalitan ng isang higanteng kamay. Isa itong maitim na palad na may sukat na 30 metro. Kasing itim ito ng tinta at puno ng mga linyang parang palm print. Isang simpleng alon ng higanteng palad ang lumikha ng bugzo ng maitim na alon. Paano matutumbasan ng madilim mong kamay ang True Dragon Palm ko? Nilagyan ito ng pinakadalisay na enerhiya ng Yang. Ang chi ni Jiang Chen ay mas malakas kaysa sa Third Prince. Ang kanyang katawan ay kumukulo na may combat aura. Hindi naging madali para sa kanya na humanap ng ganito kalakas na kalaban. Dapat niyang tiyakin na ang labanang ito ay magiging napakatindi. Tinamaan niya ang True Dragon Palm. Ang kuko ng dragon na pulang dugo ay mas malaki kaysa sa madilim na kamay. Ang True Dragon Palm ay isang tunay na dragon combat technique. Ang lakas ng pag-ataking ito ay mas malaki kaysa noong siya ay nasa anyong tao. Ang pag-ataking ito ay perpektong pinaghalo sa True Dragon Fire bago marahas na bumangga sa Dark Hand. Honglong. Parehong yumanig ang langit at lupa. Ang Black Dragon Mountain ay ganap na nawasak. Ngayon, hindi lang labanan ng pangangatawan. Ito ay isang labanan ng makapangyarihang mga diskarte. Sa katunayan, ang madilim na kamay ay isang binga na mas mahina kaysa sa tunay na pamamaraan ng labanan ng dragon. Agad itong nadurage ng True Dragon Palm. Ang ikatlong prinsipe ay nakatanggap ng napakalaking backlash at pinalipad ng 30 metro ang layo bago mahanap ang kanyang balanse. Imposible. Gulat na gulat ang ikatlong prinsipe, sa pagkakataong ito ay hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkagulat. 3 round lang ang palitan nila ng suntok. Sa unang round, matagumpay niyang nasupil ang kanyang kalaban. Yung second round, draw at third round, napigilan siya ng kalaban. Hindi niya matanggap ang pag-unlad ng labanan. Inasahan na ni Jiang Chen ang lahat ng ito. Kung ang kanyang kalaban ay papalitan ng 8th grade minor saint ng Pure Land, tiyak na isa lang ang pagpipilian niya tumakas. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagbigay kay Jiang Chen ng kalamangan, ang kanyang apoy ay maaaring punan ang puwang ng kanilang paglilinang. Gayun din, ang kanyang totoong dragon combat technique ay natural na nilagyan ng apoy. Kaya, ito ay isa pang problema sa ikatlong prinsipe. Dahil dito, imposible kung hindi matatalo ang imperial na prinsipe. Sa madaling sabi, si Jiang Chen ang laging may kapangyarihan laban sa mga tao ng Dark Generation. Hindi ako magpapatalo, Dark Surging Tide. Galit na galit ang ikatlong prinsipe. Tumanggi siyang maniwala na matatalo siya ng isang 3rd grade minor saint. Totoong may kalamangan si Jiang Chen dahil sa kanyang apoy, ngunit, nananatili pa rin ang katotohanan na siya ay isang 8th grade minor saint. Kung natalo siya sa laban, sino pa o ano pa ang masisisi niya? Fairness na naman. Honglong. Bumuga ang unos ng Dark Tide.
Ito ay walang hangganan na itim, na sinamahan ng isang malakas na alon ng hangin na maaaring lamunin ang lahat ng nasa unahan. Ang buong eksena ay napuno ng itim na enerhiya, na naging ganap na kadiliman. Ang malamig na kapaligiran ay maaaring magpadala ng ginaw sa kanilang gulugod. Fire Dragon sa langit. Si Jiang Chen ay natural na hindi matatakot sa pag-atake ng ikatlong prinsipe. Siya ay nagiging mas mabangis pagkatapos ng bawat labanan. Isang makapangyarihang Fire Dragon ang inilunsad. Ang kapangyarihan ng bawat elemental na kasanayan sa 5 Elemental Battle Dragon Seal ay lubos na pinahusay pagkatapos makumplito ang 5 elemento. Idinagdag ang anyo ng Tao Dragon at ang Fire Dragon Seal dito, ang lakas ng pag-atake ay hindi maisip. Ungol-ungol-ungol. Tatlong langit at lupa na nanginginig na dagandong ng dragon ang biglang narinig. Tatlong nakasisilaw na Fire Dragon na humigit kumulang 120 metro ang laki ay ipinatawag ni Jiang Chen. Nag-drill sila sa Dark Surging Tide sa magkaibang direksyon. Ang nakakatakot na kapangyarihan at pagsugpo ng apoy ay agad na pinunit ang madilim na alon. Ang tatlong Fire Dragon ay naghiwa-hiwalay ng kadiliman sa ilang bahagi, na lubhang nabawasan ang lakas ng pag-atake nito. Pumutok, sumigaw muli si Jiang Chen. Sumabog ang tatlong Fire Dragon sa madilim na alon. Ang napakalakas na enerhiya at puwersa ng pagsabog ay hinaypan ang lahat ng madilim na puwersa sa loob, na tuluyang nawasak. Wow! Masyadong malakas ang puwersang umuurong, kahit para sa mabigat na Third Prince. Bumuga siya ng malaking bibig ng dugo. Namutla ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay kumikinang na may pulang ilaw. Hindi siya maglalakas loob na maniwala sa mga nararanasan niya ngayon. Talagang natalo siya sa Dragonman sa kabila ng kanyang mataas na paglilinang. Hindi ako matatalo sa laban na ito. Dugo ng Imperial, sunugin ngayon. Naging baliw na si Third Prince. Siya, na isang napaka-prestihiyosong nilalang, ay hindi kailanman makakatanggap ng pagkatalo. Agad niyang binato ang pinakamatinding spell, para sunugin ang sarili niyang dugo kapalit ng mas malaking kapangyarihan. Ungol-ungol. Umungol siya ng ligaw habang lumalakas ang katawan niya. Kung tutuusin mula sa kanyang pangangatawan, ito ay naging mas malakas kaysa dati at ang kanyang chi ay pinahusay din. Ang lahat ng bagong nahanap na enerhiya at malupit na kilos ay nagmula sa pagkasunog ng kanyang dugo. Nasusunog ang sarili mong dugo. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Malamig na ngumiti si Jiang Chen. Paano niya hahayaan na lumakas si Third Prince? Kaagad, ginamit niya ang Asher Dragon 5 Steps. Humakbang siya sa kawalan. Bawat hakbang niya ay nakatatak ng malaking hukay sa kawalan. Sa ilalim ng kanyang mga binti ay isang nagngangalit na apoy. Ang bilis niya. Noong nasa itaas na siya ng ulo ni Third Prince, iyon ang huling hakbang ng Asher Dragon 5 Steps. Bang! Ang hakbang na ito na tumitimbang ng libu-libong libra ay dumapo sa ulo ng ikatlong prinsipe, na nakagambala sa pagkasunog ng kanyang dugo, 50% ng kanyang dugo ay nasunog na. Ang Asher Dragon 5 Steps ay mas mabangis kaysa sa True Dragon Palm ng totoong Dragon Combat Technique. Ang kapangyarihang pinakawalan mula dito ay hindi may larawan ng isip. Nabasag ang kawalan sa bawat hakbang niya. Kahit pilit na itinigil ang pagkasunog ng kanyang dugo, kalahati ng kanyang dugo ay nasunog na. Kaya, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay napabuti pa rin kumpara sa dati. Mabilis na tumugon ang ikatlong prinsipe sa pag-atake ni Jiang Chen. Ang isang itim na kalasag ay pinalapot ng isang kakilakilabot na madilim na puwersa upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Katsa! Paano makakayanan ng isang kalasag na pinalapot ng isang madilim na puwersa ang Asher Dragon 5 Steps ni Jiang Chen? Higit pa rito, ito na ang ikalimang hakbang, ang huling hakbang. Ang tinatawag na Indestructible Shield ay dinurog ng paa ni Jiang Chen. Ang ikatlong prinsipe ay sumipsip ng napakalaking lakas, itinulak ang kanyang malaking katawan 30 metro ang layo. Sa kasalukuyan, makikita na ang mga bitek sa balat ng kanyang katawan, ang mga bitek ay tila mga sapot ng gagamba. Umaagos ang dugo sa mga linyang iyon ng mga bitek, nakakapangilabot ang itsura niya. Ungol. Hindi pa namamatay ang ikatlong prinsipe. Bukod doon, may natitira pang malaking lakas ng labanan sa kanyang katawan dahil sa suporta ng dugong nasunog niya. Nai-imagine na niya na ang ganoong kapangyarihan ay hindi magtatagal sa kanyang katawan.
Kapag nawala na ang kapangyarihan, hindi na siya makaka-recover sa lahat ng pinsalang natamo niya at makabalik sa orihinal niyang peak form kahit na hindi siya namatay. Anak ng Abturk, damn mo, sinira mo ako, papatayin kita ngayon. Ang dagandong ng ikatlong prinsipe ay namamaos dahil sa kanyang galit. May naghihintay na magandang kinabukasan sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang munting sleep na ito ay magiging pangmatagalang kalungkutan niya. Siya ang dumating na naghahanap ng gulo sa pamamagitan ng pag-provoke sa Dragonman. Kahit na mapatay si Jiang Chen, hindi ito makakatulong sa pag-aayos ng kanyang nasunog na dugo ng imperial. Ngayon, ang kanyang kinabukasan ay naging isang pangmatagalang kadiliman. Ano pang mga trick ang mayroon ka pa? Ang chi ni Jiang Chen ay pumailang lang sa langit. Ang labanan ngayon ay nagpaangat sa kanyang kumpiyansa na kaya niyang talunin ang mga tao ng Dark Generation na makapangyarihang paglilinang dahil sa kanyang partikular na paborableng kalamangan. Swoosh! Ang ikatlong prinsipe ay umindayog gamit ang kanyang braso. Isang itim na kalasag ang lumitaw sa kanyang kamay. Hindi ito katulad ng naunang kalasag. Ang nakaraang kalasag ay ganap na pinalapot ng isang madilim na puwersa samantalang ang kalasag na ito ay isang solid. Ito ay isang combat weapon na inukit na may ilang malalim na pattern na mukhang mystical. Nakatutok ang mga mata ni Jiang Chen sa itim na kalasag na iyon. Natural niyang matukoy na ito ay isang tunay na sandata ng minor saint sa kanyang paningin. Walang panday sa Dark Generation at ang lugar na kanilang tinitirhan ay isang tiwangwang na lupain na walang sapat na hilaw na materyales para makalikha ng mga armas. Kaya, ang sandata ng minor saint na ito ay dapat na mula sa alinman sa tatlong mundo. Ang kalasag ay ganap na natakpen ng isang madilim na chi. Pinagsama nito ang sarili sa Imperial Bloodline at chi ng Third Prince. Kinailangang aminin ni Jiang Chen na ang ikatlong prinsipe na ito ay isa sa 1,000 henyo dahil magagamit niya ang sarili niyang linya ng dugo para pasiglahin ang sandata at ganap na isama ang kanyang chi dito, na gagawing natal weapon. Walang alinlangan, ang ganitong uri ng sandata ay magiging mas malakas kaysa dati. I still have my ultimate technique. Tingnan ko kung paano mo ito matitiis. Nagnganga ang ngipin ni Third Prince at sumigaw. Ultimate Dark Imperial Shield. Sa sandaling mawala ang kanyang boses, ang kalasag ay tumaas sa langit sa itaas, at lumutang sa itaas ng kanyang ulo. Isang walang limitasyong madilim na puwersa ang bumubulusok palabas sa kanyang katawan at damaloy sa madilim na kalasag na parang tubig ng tubig. Ang paunang kapangyarihan ng kalasag ay pinalakas pa. Pagkatapos ng ilang pagkurap, ang kapangyarihan nito ay lumago ng isang tiklop ng orihinal nitong lakas. Ito ang kanyang pinakamalakas na pag-atake, mas malakas kaysa sa alinman sa kanyang mga pag-atake noon. Ito ay isang self-created technique at pinangalanan niya itong Ultimate Dark Imperial Shield. Ito ay palaging ang kanyang nakatagong trumpo card na fueled kanyang pride. Tanggapin ang iyong kamatayan. Ultimate Dark Imperial Shield, singil. Muling umungal ang ikatlong prinsipe habang ang kalasag ay tumungo patungo kay Jiang Chen na parang isang maliit na bundok. Hindi nang ahas si Jiang Chen na maliitin ang paparating na pag-atake na ito. Hindi rin siya nag-aalala tungkol dito. Una, ang ikatlong prinsipe ay nawala na ang lahat ng kanyang tiwala sa labanan. Pangalawa, kahit na ang Dark Shield ay isang napakalakas na sandata ng Minor Saint, hindi ito maikukumpara sa kanyang Heavenly Saint Sword. Xiao! Isang tunog na nakakasira sa tainga ang narinig, na sinundan ng isang makinang na liwanag ng espada na diretsyong bumaril sa kalangitan. Isang maladyos na longsword ang lumitaw sa kamay ni Jiang Chen. Sa ibabaw nito ay isang nakakatakot at nakasisilaw na apoy. Ang lakas ng sandata na ito ay nadagdagan pa pagkatapos ng ika-4 na fragment ay isinama dito. Kasalukuyan itong napapalibutan ng True Dragon Fire at True Thunder Fire. Inangat ito ni Jiang Chen at sinugod ang Dark Imperial Shield. Bang! Ang Dark Force at ang Sword Intent ng Heavenly Saint Sword ay nagsagupaan, na nagdulot ng malaking shockwave bago naging isang dagat ng apoy. Hindi mabilang na madilim na puwersa ang gumulong sa dagat ng apoy at tuluyang nasunog. Nang tumama ang espada at kalasag, hindi kinaya ng kalasag ang talas ng espada at naputol ito sa kalahati. Ano? Ang ikatlong prinsipe ay tumitig sa eksenang parang kampanang tanso. Hindi siya makapaniwala sa nangyari.
Ang Dark Imperial Shield ay isang hindi pangkaraniwang sandata ng Minor Saint. Malinaw na malinaw sa kanya kung gaano katibay at katatag ang kalasag. Magtataka ang isa, gaano karaming kapangyarihan ang kailangan para sirain ang kanyang kalasag. Walang pag-aalinlangan, ang espada ay sobrang matalim. Hindi binigyan ni Jiang Chen ng oras si Third Prince para mag-react. Ang kanyang Heavenly Saint Sword ay tumawid sa kawalan na nag-iiwan sa epekto ng isang talon at naabot ang ikatlong prinsipe sa loob ng ilang segundo. Ang ikatlong prinsipe ay nakatanggap ng mabigat na pagsalungat sa sandaling nawasak ang kalasag. Wala siyang lakas para ipagtanggol ang paparating na pag-atake ni Jiang Chen. Subconsciously, agad niyang itinaas ang kanyang matatalas na kuko upang ipagtanggol. Gayunpaman, ang paggamit ng sariling pangangatawan upang ipagtanggol laban sa Heavenly Saint Sword ni Jiang Chen ay isang napakamang manggawa. Sheila, Arg. Ang ikatlong prinsipe ay napaungol sa sakit ng maputol sa kalahati ang kanyang braso. Patuloy siya sa pag-iyak sa sakit dahil naranasan na niya ang ilang malubhang pinsala. Hindi na masuportahan ng kanyang katawan ang kanyang tunay na anyo dahil ang enerhiya sa kanyang bloodline ay ginugol na ng Ultimate Dark Imperial Shield. Bumalik siya sa pagiging tao. Nawala ang lahat ng dati niyang kilos bilang ikatlong prinsipe. Puno ng mga sugat ang kanyang katawan, at tumutulo ng dugo. Nawala ang braso sa kanyang katawan matapos maputol. Ngayon, wala na siyang lakas para ipagpatuloy ang laban. Siya ay nakakaramdam ng ganap na down-spirited. Ang pagkatalo ay nagdulot ng malaking suntok sa kanyang isipan. Siya ay isang marangal na ikatlong prinsipe, isang 8th grade minor saint at isang natatanging henyo sa mga kamag-anak ng imperial. Ngunit ngayon, natalo siya ng isang nilalang na minamaliit niya. Ang klase ng pakiramdam na nararamdaman niya ngayon ay parang itinulak pababa mula sa tuktok ng pyramid. Inindayog niya ang kanyang katawan at lumipad palabas ng Black Dragon Mountain na naiwan na may mga dunes of ruins. Kahit na ang labanan ay isang kabiguan, kailangan niyang manatiling buhay. Kaya, ang pinakamatino niyang pagpipilian ngayon ay ang tumakas. Sa kabila ng kanyang determinasyon na umalis, hindi ito pinayagan ni Jiang Chen. Ang kanyang malaking kamay ay kumamo at sinunggaban ang ikatlong prinsipe na parang kumukuha ng sisiw pabalik sa kanyang lapit. Nakakatuwang biro kung hahayaan niyang makatakas ang gayong biktima. Shit! Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng pagpatay sa akin? Pagbabante ni Third Prince. Huwag kang mag-alala. Hindi ako papatay para sa iyo ngayon. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Ito ay isang maingat na pagpili. Kung ganoon, palayain mo na ako. Nagmamalaki at mayabang si Third Prince kahit nasa ilalim siya ng kustodiya ng isang tao. Hindi kita papatayin, pero hindi rin kita bibitawan. Malamig na ngumiti si Jiang Chen. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng effort sa pakikipag-usap sa isang mayabang na lalaki. Ang isang selyo ay tinanggal, na sumasaklaw sa Third Prince ng buo bago siya sinipsip sa special ring. Alam niya na ang prinsipe na ito ay may kakaibang katayuan sa imperial na pamilya. Malaki ang plano niya sa domain na ito. Sa kanyang plano, hindi maiiwasang masaktan ang mga imperial na kamag-anak ng Dark Generation. Sa oras na iyon, ang ikatlong prinsipe na ito ay maaaring kumilos bilang isang imperial hostage. Agad siyang umalis sa eksena matapos malutas ang problemang ito. Kahit na ang labanan ay tumagal lamang ng maikling panahon, na kung saan ay ilang minuto lamang, ang labanan ay napakalakas. Ang mga eksperto ay tiyak na darating upang malaman kung ano ang nangyari sa lalong madaling panahon. Kaya mas mabuti kung umalis na siya ngayon. Totoong kaya niyang patayin ang isang 8th grade minor saint ng Dark Generation, kailangan niyang gawin ang halos lahat ng kanyang pagsisikap. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay malayo sa sapat upang duminahin ang buong Void Triangular Domain. Tingnan mo, tapos na ang labanan sa Black Dragon Mountain. Iniisip ko kung ano ang resulta ng labanan. Ito ay isang napakatinding labanan. Ang Dragonman na iyon ay dapat na napakalakas upang tumagal ang labanan ng napakatagal, ngunit tiyak na hindi siya kalaban para sa ikatlong prinsipe. Siya ay nakatakdang patayin ng ikatlong prinsipe. Tama iyan. Inaasahan ko na mamamatay ang Dragonman sa kamay ni Third Prince. Pagkatapos nito, ang katayuan ng ikatlong prinsipe sa kaharian ng imperial ay tiyak na tataas muli.
Napagpasyahan ng maraming tagamasid na tapos na ang labanan nang maramdaman nila ang kawalan ng combat wave. Akala nilang lahat ay patay na ang Dragonman dahil walang paraan para matalo ang isang makapangyarihang 8th grade minor saint sa Dragonman. Dalawang silhouette ang lumitaw sa itaas ng Black Dragon Mountain hindi nagtagal pagkaalis ni Jiang Chen. Pareho silang matatanda. Walang maramdaman mula sa kanila sa kabila ng kanilang presensya, na para bang sila ay ganap na pinagsama sa kapaligiran. Ang kanilang chi ay wala, tulad ng isang multo. Masasabi mo na kung gaano kakilakilabot ang kanilang paglilinang. Mayroong parehong 9th grade minor saints. Ang chi sa kanilang mga katawan ay katulad ng ikatlong prinsipe. Sila ang mga eksperto ng imperial na Dark Generation. Ipinaalam sa kanila na ang ikatlong prinsipe ay nakikipag-ugnayan sa Dragonman ngayon. Dahil sa kanilang kumpiyansa at mayabang na kilos ni Third Prince, hindi sila sumulpat hanggang sa nalaman nilang tapos na ang laban. Nagulat sila nang makita nila ang nangyari. Sa kasalukuyan, kahit na ang mabigat na 9th grade minor saints ay hindi makapanatili sa kanilang kalmado nang makita ang nakakalat na bangkay sa ibaba. Ang Black Dragon Mountain ay nasa mga guho na puno ng mabaho sa ilong ng dugo. Hindi nila napigilan ang pagtaas-baba ng kanilang dibdib sa kabila ng kanilang paghahangad. Anong nangyari dito? Sabi ng isa sa nanginginig na tono. Ito ang mga bangkay ng mga prinsipe. Bawat isa sa kanila ay pinatay. Tiyak na ginawa ito ng Dragonman. Paano si Third Prince? Nasaan na siya? Iniwan ba niya sila para patayin ng Dragonman? Ang isa pang lalaki ay naalarma nang makita niya ang eksena na may napakaraming bangkay ng mga prinsipe na nakahandusay. Ito ay malinaw na isang direktang hamon sa Dark Generation. Biglang nakita ng isa sa kanila ang itim na kalasag na nalaslas sa kalahati, nagbago agad ang mukha nito. Naglahad ng kamay ang lalaking iyon. Ang dalawang kalahati ng itim na kalasag ay lumipad sa langit at dumapo sa kanyang kamay. Ito ang combat weapon ng Third Prince Ultimate Dark Imperial Shield. Nahati ito sa kalahati. Iyon ang kanyang hindi masisirang kalasag. Ang Dragonman na iyon ay napakalakas na lampas sa aming imahinasyon. Nagkamali ng kalkulasyon ang ikatlong prinsipe at parang nasa panganib siya ngayon. Tumingin ka dyan. Iyan ang tunay na anyo ng ating kadugo. Isa ito sa spell figure ng Third Prince. Hindi maganda, malamang na napatay ang ikatlong prinsipe. Teka, wala akong nararamdaman sa pagkamatay niya Chi. Lahat tayo ay nagtataglay ng imperial na bloodline. Ang imperial na chi sa kanyang katawan ay hindi basta-basta maglalaho ng ganoon kabilas kung siya ay papatayin at tiyak na mararamdaman natin ito. Shit. Dalawa na lang ang posibilidad ngayon. Ito ay maaaring ang ikatlong prinsipe ay nakatakas mula sa pinangyarihan o siya ay binihag ng Dragonman. Imposibleng tumakas siya sa eksena. Kung ginawa niya, dapat nahanap namin siya. Nakuha na siguro siya ng Dragonman. Nagkamali tayo na maliitin ang kapangyarihan ng Dragonman. Sige. Huminto lang ang battle wave hindi nagtagal, nasa lapit pa yata ang Dragonman. Sumunod tayo sa kanya. Ang dalawang eksperto ay lubos na nagalit sa mapangahas na aksyon ng Dragonman. Wala pang nangyaring ganito sa kasaysayan ng Void Triangular Domain. Ang mga insidente tungkol sa Dragonman na lumabas ng wala sa oras ay patuloy na nangyari mula nang mabuksan ang gateway. Halatang sinasadya niyang i-provoke ang Dark Generation. Sa katunayan, ang pagnanakaw sa vault at pagpatay sa mga prinsipe ay hindi kasing seryoso ng pananakit sa imperial na prinsipe. Ang pagtatangkang saktan ang imperial na prinsipe ay ganap na hindi katanggap-tanggap. May problema ang ikatlong prinsipe. Kailangan nating ipaalam kaagad sa Dark King. Ang Dragonman ay mas malakas kaysa sa inaasahan namin. Ngayon, kahit isang 8th grade minor saint ay hindi niya makakapareha. Sabi ng isang matanda at kumunat ang noo. Sa tingin mo, gaano kalakas ang Dragonman? Siya ba ay mas malakas kaysa sa isang 9th grade minor saint? Iyon ay malabong. Kung talagang kaya niyang labanan ang isang 9th grade minor saints, hindi niya pipiliin na tumakas at gumawa ng mga bagay sa palihim na paraan. Natatakot siya na baka mahanap namin siya. Sa aking palagay, ang Dragonman na ito ay walang pag-aalinlangan, mas malakas kaysa sa isang 8th grade minor saint ngunit hindi katugma sa isang 9th grade minor saint.
May napakalaking at hindi maisip na pagkakaiba sa pagitan ng isang ika-8 baitang at isang ika-9 na baitang minor saint kahit na ito ay isang pagkakaiba lamang sa grado. Sinisikap nilang dalawa na palakihin ang kapangyarihan ni Jiang Chen bago lumipad patungo sa direksyon ng King City. Kailangang aminin ng isa na tama ang kanilang paghatol tungkol sa kapangyarihan ni Jiang Chen. Sa araw na iyon, isang tagal ng panahon pagkatapos mawala ang labanan, maraming tao ang nagsimulang pumunta sa mga bundok upang alamin kung ano ang nangyari sa mga prinsipe at third prince. Nang makita nila ang malagim na eksena, nabigla ang kanilang mga kaluluwa. Ang insidente sa Black Dragon Mountain ay napakabilis na kumalat sa ibang mga rehiyon ng domain. Diyos ko, ito ay masyadong malupit. Hindi namin nakita ang matinding labanan ngunit nakita namin na lahat ng mga prinsipe ay napatay. Ito ay isang kabuoang pagdanak ng dugo. Higit pa rito, ang mga bangkay ay nagkalat at nagkapira-piraso. Dapat gawa ng Dragonman. Hindi ko akalain na sobrang nakakatakot ang Dragonman. Pinatay niya ang lahat ng mga prinsipe. Paano ang ikatlong prinsipe? May nakakita ba sa inyo ng ikatlong prinsipe? Napatay din ba siya? Dahil sa kanyang cultivation, hindi siya dapat natalo ng Dragonman. Wala akong ideya. Walang bakas at ang bangkay ng ikatlong prinsipe ay hindi na matagpuan. Talagang nakakatakot ang eksena. Nag-uusap ang lahat tungkol sa insidente sa Black Dragon Mountain. Ang Dragonman ay naging mainit na paksa ng pag-uusap sa lahat ng mga lungsod. Sa katunayan, mahirap para sa kanila na hindi malaman ang tungkol dito dahil masyadong madyugo ang insidente. Haring Lungsod. Nang marinig ito ng Haring Madilim, nagalit siya at hinampas ng palad ang isa sa mga bulwagan. Pagkatapos noon, napagtanto niya na ang Soul Jade Sleep na pag-aari ng Third Prince ay hindi pa nasira, na nangangahulugan lamang na siya ay buhay pa. Madilim na hari. Hindi pa niya pinapatay ang ikatlong prinsipe, ipinapakita lang nito na natatakot pa rin siya sa aming imperial na pamilya. Dapat nasa kustodiya niya ngayon ang ikatlong prinsipe. May nagsabi, imbestigahan mo na ang usapin. Ipadala ang mga eksperto ng ating imperial na pamilya. Kailangan nating mahanap ang Dragonman na ito kahit na ang ibig sabihin nito ay baligtarin ang ating domain. Hindi namin matitiis ang gayong insulto sa aming dignidad. Ang Dark King ay galit na galit, higit na galit kaysa sa panahon na ang Dark Mulberry City ay nawasak. Halata na ang Dragonman ay direktang hinahamon ang imperial na pamilya. Siya ay naging karaniwang kaaway ng Dark Generation. Kung hindi siya mabilis na naalis, ang lahat ng mga lungsod ay tiyak na mahuhulog sa kaguluhan. Maraming tao ng Dark Generation, lalo na ang mga prinsipe ang maaapektuhan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Naging seryoso na ang usapin tungkol sa Dragonman. Sa araw na ito, maraming eksperto ang direktang inutusan ng Dark King na hanapin ang Dragonman na ito sa pamamagitan ng Hook o sa pamamagitan ng Crook upang maibalik ang dignidad at reputasyon ng kanilang pamilya. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa Dragonman sa buong domain. Karamihan sa kanila ay namangha nang mabalitaan nilang nasa kustodiya ng Dragonman ang ikatlong prinsipe. Ang mga tao mula sa iba't ibang lungsod ay emosyonal na napukaw sa balitang ito. Bago ito, inaabangan na nila ang resulta ng engkwentro ng Third Prince at ng Dragonman. Hindi nila akalain na haantong sa ganito. Diyos ko, gaano kalakas ang Dragonman? Kahit ang 8th grade minor saint Third Prince ay hindi nakayanan. Ano ang susunod na mangyayari? Talagang mapangahas ang lalaking ito. Ang pagpatay sa ilang prinsipe ay hindi kasing seryoso ng pagkidnap sa ikatlong prinsipe. Ang kanyang aksyon ay nasira ang dignidad ng imperial na pamilya, na nangangahulugan na siya ay naging pampublikong kaaway ng Dark Generation. Kailangan siyang patayin para maibalik ang dignidad ng Dark Generation. Ngayon na ang Dark King ay naging tunay na baliw, hindi mabilang na mga eksperto ang ipinadala upang hanapin ang Dragonman na ito. Sigurado ako na wala ng lugar para magtago siya sa aming domain. Maraming tao ang lalong kinakabahan sa bawat araw na lumilipas, lalo na ang mga lungsod na binabantayan ng mga minor na banal sa ika-8 baitang. Ang kanilang unang naisip ay ang kanilang kaligtasan ay nakasisiguro hanggat ang kanilang lungsod ay binabantayan ng isang 8th grade minor saint expert. Gayunpaman, ito ay naging hindi totoo. Sabi sa balita, kahit ang makapangyarihang Third Prince ay binihag ng Dragonman ngayon.
Ang kanilang mga lungsod ay madaling kapitan sa pag-atake ng Dragonman. Isinasantabi ang usapin ng mga kayamanan sa Vault, karamihan sa kanila ay nag-aalala sa kanilang buhay, lalo na ang mga prinsipe sa mayayamang pamilya. Hindi nila gustong mauwi sa isang trahedya na kamatayan tulad ng mga prinsipe sa Black Dragon Mountain. Ang mga kamag-anak ng imperial ay nakapagbigay na ng solusyon sa mga lungsod na ito. Sa ilalim ng utos ng Dark King, isang dalubhasa sa ika-9 na baitang ang ipapadala sa bawat lungsod na binabantayan lamang ng isang dalubhasa sa ika-8 baitang. Kaya, kapag lumabas ang Dragonman, papatayin siya ng dalubhasa sa 9th grade. Ang mga lungsod ay nakadama ng kaganhawahan sa isang dalubhasa sa ika-9 na baitang sa paligid, kabilang ang mga prinsipe na namamalagi ng hating gabi ng walang magandang tulog. Sa kabila nito, hindi pa rin sila naglakas loob na lumabas ng kanilang mga mansyon. May mga 10 eksperto ang nagbabantay sa kanilang silid upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Talagang ito ang unang hindi pa naganap na krisis na nangyari sa kasaysayan ng domain. Habang hinahanap ng mga eksperto ang Dragonman sa Anman sa buong domain, si Jiang Chen ay nakabalik na sa Dark Shadow City, nakipag-regroup kasama si Dan King at ang iba pa. Nakilala ng maraming tao sa ang kabataang ito na nakaputi na laging may kaaya-ayang ngiti. Walang makapag-uugnay sa matikas na kabataang ito sa Dragonman. Haha, Little Chen, ito ay naging lubhang kapanapanabik. Yung malahayop na prinsipe na nagsabi na gusto kanilang patayin ay ikaw na lang ang pumatay. Wala akong ideya kung ilan sa kanilang mga pamilya ang gustong ubusin ka ngayon. Tumingin si Tyrant kay Jiang Chen at tumawa. Hindi nila maaaring baliwalain ang balita tungkol sa Dragonman na ito. Ito ay sa buong lugar. Chen ngayon lang ako nag-alala sa'yo. Pero nang naisip ko ang iyong mga kakayahan, kahit papaano ay naibsan nito ang aking pag-aalala. Tumawa si Dan King. Nawala ang pag-aalala niya kay Jiang Chen. Ngayon, kahit na dumating ang mga eksperto sa kanilang pintuan, hindi nila mahahanap ang Dragonman maliban kung sinasadya ni Jiang Chen ang pagbabago ng kanyang sarili. Ang pinaka-namangha sa kanya ay nagawang talunin ni Jiang Chen ang isang 8th grade minor saint sa kanyang 3rd grade minor saint cultivation. Ito ay ganap na nakakatakot, kahit na ang pangunahing dahilan para doon ay dahil sa kanyang apoy. Tila si Jiang Chen lang ang makakamit ng ganoong resulta na hindi makalangit. Little Chen, ano ang gagawin mo sa 3rd prince? Tanong ni Tyrant. Na-curious na siya tungkol dito simula noong insidente. Nakulong na siya. Maaari siyang maging kapaki-pakinabang laban sa imperial na Dark Generation sa hinaharap. Siya ay isang prinsipe kung tutuusin, isang imperial na bihag. Umiti si Jiang Chen. Haha, mukhang mas malinaw ngayon na ang Void Triangular Domain ay hindi makakaranas ng kapayapaan hanggat ikaw ay nasa lupaing ito. Tumawa si Tyrant. Hindi mali ang sinabi ni Tyrant, pumayag din si Dan King. Mula nang dumating si Jiang Chen dito, ang domain ay hindi na kasing tahimik gaya ng dati. Palaging magkakaroon ng kaguluhan sa domain. Lumapit si Yan Chenyu sa gilid ni Jiang Chen. Bagamat hindi siya gaanong nagsasalita, ipinakita ng kanyang mga mata ang kumpiyansa na mayroon siya kay Jiang Chen. Hindi siya aasa kay Jiang Chen kahit nakasandal siya sa kanya ngayon. Ayaw niyang maging istorbo sa kanya. Masaya siya hanggat maaari siyang nasa panig ni Jiang Chen. Chen ano ang susunod mong plano? Tanong ni Dan King. Pupunta tayo sa King City. Ayon sa karaniwang schedule, ang mga pangunahing kapangyarihan ng 3 mundo ay dapat na dumating na ngayon. Ang King City ay ang pinakaabalang lungsod sa domain ngayon. Maaari tayong maglaan ng oras upang gawin ang ating pangangalakal doon, tulad ng iba pang mga magsasaka ng tao. Hindi ko muna gagamitin ang pagkakakilanlan ng Dragonman. Hayaan mo lang ang mga tao ng Dark Generation na magpatuloy sa paghahanap sa Dragonman. Sabi ni Jiang Chen na may laman. May plano na siya sa puso niya. Gayunpaman, ang insidente sa Black Dragon Mountain ay nakakuha ng masyadong maraming atensyon. Nagalit ito sa Dark King kaya pinapunta niya ang kanyang mga eksperto upang hanapin siya. Mahuhuli siya kaagad kung mag-transform siya sa anyo ng Tao Dragon. Dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya sapat na malakas para labanan ang isang 9th grade minor saint. Sige, pupunta tayo sa King City. Tumango si Tyrant, kitang-kita sa mga mata niya ang excitement.
Hindi siya sigurado kung bakit naramdaman niya ang pakiramdam na ibabalik ni Jiang Chen ang King City. Sa araw ding iyon, umalis silang apat sa Dark Shadow City patungo sa King City. Tumaas ang bilang ng mga human cultivator sa Void Triangular Domain mula noong binuksan ang gateway. Karamihan sa kanila ay nakakalat sa iba't ibang malalaking lungsod para sa isang dahilan lamang: kalakalan. Ang apat sa kanila ay patungo rin sa isang malaking lungsod, King City, sa parehong dahilan. Pupunta sila sa sentro ng kalakalan sa lungsod upang ipagpalit ang True Metastones gamit ang kanilang mga table tasks. Masyadong kapansin-pansin ang hitsura ni Yan Chenyu. Upang maiwasang maulit ang insidente sa Dark Mulberry City, iminungkahi siya ni Jiang Chen na bahagyang takpan ang kanyang mukha ng belo. Nitong mga nakaraang araw, si Jiang Chen at ang iba pa ay relaxed at nakikipagkalakalan sa lungsod. Patuloy pa rin ang balita tungkol sa Dragonman. Maririnig ito kahit saan. Ang mga kamag-anak ng Imperial ay nagpadala ng maraming eksperto upang hanapin ang Dragonman na ito. Sa kasamaang palad, walang palatandaan ng Dragonman, na para bang siya ay ganap na nawala sa mapa, sa kabila ng paghahanap ng mga eksperto sa lahat ng mga lugar sa domain. Parang takot na lumabas ang Dragonman. Pero walang nakakaalam kung saan siya nagtatago. Oo, ang grupo ng mga eksperto sa 9th grade Minor Saint ay patuloy na nagbabantay, ngunit wala ni isang bakas ng Dragonman ang natagpuan. Para siyang tuluyang nawala sa langit. Talagang hindi ka panipaniwala. Hindi mo ba naiintindihan? Ang Dragonman na iyon ay dapat na isang uri ng pamamaraan ng pagbabagong anyo na ginagamit ng ilang tao upang gawin ang mga krimeng iyon. Maaari siyang maging kahit sino sa karamihan tulad ng mga normal na tao. Kaya ang hirap hanapin sa kanya. Ang mga tao ng Dark Generation ay hindi tanga. Matapos ang ilang araw ng pagsisikap na hanapin ang Dragonman, ang mga eksperto na kasama ay napagpasyahan na ang Dragonman ay isang tao na may diskarte sa pagbabagong anyo at maaaring nakahalo siya sa mga ordinaryong tao sa alinman sa mga lungsod ngayon. Kinabahan sila nang maisip nila ito. Ang mga mangangalakal ay nag-iingat habang nakikipagkalakalan sa mga tao, natakot sila na ang mangangalakal ay ang Dragonman. Matapos ang ilang araw ng kapayapaan at sa proteksyon ng 9th grade Minor Saints sa mga lungsod, naibsan ang kanilang mga alalahanin. Binuksan ang domain sa loob ng 10 araw, 5 araw na lang bago ang pangunahing kaganapan sa pangangalakal. Isang araw bago ang malaking kaganapan, maraming eksperto mula sa 3 magkakaibang mundo ang dumating sa King City. Malugod silang tinanggap ng mga kamag-anak ng Imperial na pansamantalang isinantabi ang usapin tungkol sa Dragonman dahil ang Dragonman ay natatakot na magpakita ng sarili ngayon. Ang mga taong Imperial na ito ay hindi nang ahas na magpakita ng anumang kawalang galang sa mga tao tulad ng 8 pamilya dahil sila ay mahalagang mga customer na maaaring magbigay sa kanila ng mahalagang mga table tasks at combat weapons. Kaya naman, kailangan ang kinakailangang pagkamapagpatuloy. Ang mga pangunahing kapangyarihang ito ay pinaghiwalay sa 3 seksyon sa lungsod, ayon sa kanilang mundo. Ang mga seksyon na ito ay pinangalanan bilang ang seksyon ng panauhin na nakalaan sa mga pangunahing kapangyarihan ng 3 mundo. May 5 araw pa bago ang aktwal na kaganapan sa pangangalakal. Isang malaking kapangyarihan tulad ng 8 pamilya ang nagdala ng mga piling henyong disipulo mula sa kanilang sekta. Sa loob ng 5 araw na ito, ang mga alagad na ito ay pinahintulutang malayang makipagkalakalan sa lungsod. Maaari rin silang pumunta sa kabilang lungsod upang makipagkalakalan para sa iba't ibang bagay, na magpapasikip sa maraming mga sentro ng kalakalan. Sa madaling salita, naging masigla ang Void Triangular Domain nang dumating ang mga tao ng 8 pamilya at iba pang mundo. Ang liwanag na enerhiya sa domain ay nakatulong ng husto kay Tyrant, na nagtulak sa kanyang paglilinang sa ikalawang baitang. Sa kasalukuyan, nakarating na sila sa Dark Surge City, ang pinakamalapit na lungsod sa King City at nirerango bilang pangalawang lungsod sa domain. Ang sukat ng lungsod ay mas malaki kaysa sa Dark Mulberry City at Dark Shadow City. Nag-iisa ang malaking gate ng lungsod na may malaking aura na nagtulak sa mga tao na igalang ito. Ang Dark Surge City ay ang pinakamalaking lungsod sa domain na hindi kasama ang King City. Ito ang magiging pinakamasikip na lungsod bago ang pangunahing kaganapan sa pangangalakal. Ang isang malaking bilang ng mga henyong disipulo mula sa 8 pamilya ay tiyak na darating upang makipagkalakalan.
Bagamat mas maliit ang laki nito kaysa sa King City, maganda ang mga bagay dito. Marahil ay maaari mong ipagpalit ang isang bagay na mahalaga sa sentro ng kalakalan. Sabi ni Dan King, "Tara na, pumasok na tayo." Humakbang pasulong si Jiang Chen sa malaking gateway. Ang lugar sa unahan ay punong-puno na ng mga tao. May mga taong may kasuotan na hindi makikita sa Saint Origin World. Sila ay dapat na mga tao mula sa iba pang dalawang mundo. Nararamdaman ni Jiang Chen ang iba't ibang pinagmulan ng mundo na dumadaloy mula sa kanila. Sa panimula, mararamdaman ng lahat ang sinumang nagmumula sa isang dayuhang mundo. Makalipas ang ilang hakbang, isang silhouette ang nahadjep ng kanyang mga mata. Naglock sila sa mga titig ng isa't isa. Si Jiang Chen ay natakot. Hong! Kaagad pagkatapos noon, isang chi na may dalang nakagigimbal na nakamamatay na layunin ang sumugod sa katawan ni Jiang Chen. Ang biglaang pagbabago ay nakakuha ng atensyon ni Dan King at ng iba pa. Nang ilipat nila ang kanilang mga tingin, nakita nila ang tatlong lalaki na nakatayo sa hindi kalayuan. Ang pinuno sa kanila ay mukhang 20 plus years old, nakasuot ng gintong balabal. Siya ay may ginintuang mahabang buhok at isang determinadong mukha na nagdadala ng isang mapagmataas na kilos na tila iginagalang siya ng lahat. Nan Beiqiao. Bulalas nilang tatlo. Sa wakas ay alam na nila kung bakit biglang lumabas ang chi ni Jiang Chen sa kanyang katawan. Ang taong nakatayo sa harap nila ay walang dodang si Nan Beiqiao. Paano ito posible? Ang taong ito ay pinatay na ni Chen dati ngunit mukhang hindi na pinsala ngayon. Sa paghusga sa kanyang chi, isa na siyang 7th grade minor saint. Paano ito nangyari? Teka, hindi katulad ng sa atin ang world origin na dumadaloy mula sa katawan niya. Hindi siya mula sa ating Saint Origin World. Si Dan King at Tyrant ay natakot. Naramdaman ni Tyrant ang pagkakaiba sa blonde na ito at natukoy na hindi siya mula sa kanilang mundo, ngunit ang kanyang hitsura at si Chi ay malinaw na katulad ni Nan Beiqiao, na ginagawang eksaktong kamukha niya. Ang uri ng cultivation sa kanya ay ang Monarch Heaven Art. Walang sinuman ang makapaglilinang ng gayong paglilinang maliban sa Nan Beiqiao. Napakunot ang noo ng blonde nang marinig ang pagtawag ng mga ito sa kanyang pangalan. Paimpol niyang tanong, "Alam mo lahat ang pangalan ko?" "Oo naman, Nan Beiqiao din ang pangalan niya." "Ito ay hindi katanggap-tanggap. Sino ka? Sino ang nagbibigay sa iyo ng pahintulot na tawagan ang pangalan ni Kuya Nanbei?" Eksakto, si Kuya Nanbei ang namumukod tanging henyo ng ating walang hangganang mundo. Ang direktang pagtawag sa kanyang pangalan ay haantong sa iyong kamatayan, at ikaw, mahinang 3rd grade minor saint, tapos ka na sa pagpapakawala ng iyong chi sa harap ni Kuya Nanbei. Ang dalawang batang henyo na nakatayo sa tabi ni Nan Beiqiao ay sumigaw kay Jiang Chen at sa iba pa. Nan Beiqiao ng walang hangganang mundo. Si Dan King at Tyrant ay natulala. Nangangahulugan ba ito na ang Nan Beiqiao na ito ay hindi ang Nan Beiqiao na kanilang ipinaglaban sa kanilang mundo? Kinawayan ni Nan Beiqiao ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na tumahimik ang dalawa. Lumapit siya kay Jiang Chen at sinabi sa walang pakialam na tono, "I don't know who you are but you give me a sense of familiarity and the urge to kill." Gayunpaman, maganda ang mood ko ngayon. Kaya, walang pagpatay para sa araw na ito. Tandaan, huwag mong subukang ilabas muli ang iyong mahinang chi sa harap ko. Ang hindi paggalang sa akin ay haantong lamang sa isang resulta kamatayan, saang mundo ka man nagmula. Siya ay mayabang, agresibo at dominante. Ang kanyang tonality ay eksaktong kapareho ng tunay na tao. Talaga bang may dalawang magkatulad na tao sa sansinukob na ito? O siya ba ay isang ganap na naiibang individual? Nararamdaman din ni Jiang Chen ang chi ng Monarch Heaven Art mula sa kanyang katawan. Tara na. Pinagkrus ni Nan Beiqiao ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at humakbang palalim sa lungsod. Ang dalawang sidekick na henyo ay sumilip kay Jiang Chen at ang iba pa ay isang malamig na sulyap at nagpakawala ng malamig na humph. Pinipigilan ni Jiang Chen ang sarili. Una, ito ay ang Dark Surge City. Kung ngayon lang siya umatake, ipapakita niya ang sarili niyang lakas, na magiging napakadali para sa iba na i-connect siya sa Dragonman. Pangalawa, kung ang lalaking ito ay talagang kasing lakas ng Nan Beiqiao, isa na siyang 7th grade minor saint, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa bagong Nan Beiqiao na ito.
Ang pinakamahalaga, ang taong ito ay mula sa Boundless World. Kung siya ang Nanbei Chao ng Saint Origin World, aatake sana siya sa sandaling makita niya si Jiang Chen nang walang sinasabi. Si Jiang Chen ay nabalot ng takot at pagdududa. Noon, sa Nebula Sect, siya ang pumatay kay Nanbei Chao, sigurado siyang walang naiwan. Biglang lumitaw ang isang lalaking kamukha ni Nanbei Chao. Hindi maalis sa isip ni Jiang Chen ang bagay na ito. Halos lahat ng sulok ng lungsod ay binabantayan ng mga gwardya ng lungsod. Ang kasalukuyang eksena ay nagpaalala kay Jiang Chen ng Red City, noong naghahanap din sila ng aso. Naulit ang kasaysayan ngayon. Hindi ako nagulat na nagalit ang City Lord, ninakaw lang ni Big Yellow ang mahalagang bagay na isusubasta. Karaniwang inaanunsyo ng prefecture ang mga item na isusubasta bago ang araw ng auction upang maakit ang mga mamimili. Ang demonyong kaluluwang ito ay dapat isa sa mga bagay na inihayag sa publiko. Ngayon na ang bagay ay ninakaw ng Big Yellow, napakahiyang para sa kanila na hindi magkaroon ng kaluluwa ng demonyo bukas. Umiling si Dan King at hindi nakaimik sa mga aksyon ni Big Yellow. Senior Dan King, siguro dahil hindi mo siya nakakasama ng matagal kaya hindi mo siya naiintindihan ng mabuti. Ito ang kanyang karaniwang paraan ng paggawa ng mga bagay. Kung walang nangyaring gulo dito, paano pa natin siya matatawag na Big Yellow? Umiti si Tyrant. Tumingin si Dan King kay Jiang Chen at umiling muli. Ang una ay si Jiang Chen, pangalawa si Nanbei Chao, ngayon ay Big Yellow. Mahirap isipin kung ano ang susunod na mangyayari sa Void Triangular Domain. Kuya Chen, sa tingin mo mahahanap nila ang maliit nating aso? Tanong ni Yan Chenyo. Ano sa tingin mo? Tumawa si Jiang Chen. Ganun din ang reaksyon ni Yan Chenyo. Malaking bilang ng manpower ang ipinadala para hanapin si Big Yellow, kung gusto niya talagang itago ang sarili niya, wala sa kanila ang makakahanap sa kanya, mapapagod lang sila. Dapat nilang malaman na ito ay isang napakatusong aso. Una, ginagawa niya ito dahil sa kapaki-pakinabang na epekto ng kaluluwa ng demonyo. Pangalawa, malamang na narinig niya ang tungkol sa akin at nais niyang tumulong upang malihis ang kanilang atensyon. Sabi ni Jiang Chen, nagkaroon ng bono sa pagitan nilang dalawa, parang tunay na sinumpaang magkapatid. Maaari nilang mahulaan kung ano ang sinusubukang gawin ng isa mula sa unang aksyon. Naantig sa puso ni Jiang Chen ang makonsiderasyong pagsisikap ni Big Yellow. Ang maliit na doggy ay kahanga-hanga. Puno ng ngiti ang mukha ni Yan Chenyo. Tara na, kailangan na nating lumipat sa syudad. Kung ang Big Yellow ay nagtatago sa isang lugar sa paligid dito, tiyak na mahahanap niya tayo, at pagkatapos, susubukan nating maghanap ng mga paraan upang muling magsama. Sabi ni Jiang Chen bago lumakad ang apat sa lungsod. Napakalaki ng Dark Surge City ngunit hindi nagtagal at narating nila ang gitnang rehiyon, na napakaraming tao. Ang dalawang lane ng kalye ay bahagyang inookupahan ng mga stall sa magkabilang gilid. Maraming mga magsasaka ang nakikipagtransaksyon sa kanila. Biglang may narinig na sigaw. "F.X. King Dog, tumayo ka dito." Ang tunog ay nagmumula sa malayo. Sa sandaling mawala ang boses, isang makinang na gininto ang liwanag ang lumitaw sa harap ni Jiang Chen sa pinakamataas na bilis. Huminto ang gintong liwanag at naging malaking aso malaking dilaw. "Haha, Little Chen, nahanap na kayong lahat ng Master Dog." Masayang ngumiti si Big Yellow nang makita niya si Jiang Chen, pagkatapos ay naglakad siya papunta kay Yan Chenyo at binati siya ng maganda. Hindi napigilan ni Jiang Chen na imulat ang kanyang mga mata matapos itong makita. May pakialam ba talaga sa kanya ang lalaking ito? Bakit pakiramdam niya ay si Xiao Yu lang ang nawawala sa asong ito? Nakaramdam ng inis si Tyrant na ang asong ito ay hindi man lang nag-abalang kumustahin siya bago pumunta kay Yan Chenyo, tinatrato siyang parang hangin. "Little doggy, nalagay ka na naman sa gulo." Tinapik ni Yan Chenyo ang ulo ni Big Yellow. "Ikaw as asterisk hole. Maglakas loob ka pa ring ipakita ang iyong sarili pagkatapos na nakawin ang kayamanan mula sa prefecture." Walang imak si Tyrant. Ngunit pagkatapos, ang kanilang mga tingin ay agad na nagyelo nang makita nila ang paglilinang ni Big Yellow 5th Grade Minor Demon Saint. Noong iniwan niya sila hanggang ngayon, panandalian lang iyon. Ang kanyang paglaki ay napakabilis. Anyway, naintindihan nila ito nang maisip nila ang posibilidad na kinain ng Big Yellow ang demonyong kaluluwa ng Soul Eater Demon King. "F.X. King Dog, tumayo ka doon."
Muling narinig ang galit na sigaw. Dalawang malalakas na silhouette ang lumilipad sa direksyon ni Big Yellow. Ang isa sa kanila ay puno ng pulang apoy sa kanyang katawan at ang isa naman ay puno ng hamog na nagyelo. Sa paghusga mula sa kanilang chi, ang kanilang cultivation ay parehong 6th grade minor saint. Nang marating nila ang Jiang Chen, pabago-bago pa rin ang kanilang chi. Ang kanilang mga tingin ay nakadikit sa Big Yellow at isang galit na apoy ang malapit nang sumabog mula sa kanila. F.X. King Dog, ibigay ang kayamanan ngayon din. O kung hindi, babalatan ko ang balat mo. Ang kabataang may apoy ay sumigaw kay Big Yellow, hindi pinapansin ang pagkakaroon ni Jiang Chen at ang iba pa. Tingnan mo, iyan ang malaking dilaw na aso. Siya ay nagpakita. Siya yun, yung nagnakaw ng treasure ng prefecture. Mabilis na ipaalam sa mga tao ng prefecture. Anong ginagawa ng dalawang lalaking ito? Tao sila. Sinusubukan ba nilang tulungan ang prefecture na makuha ang kayamanan mula sa malaking dilaw na aso? Sa isang iglap, ang lahat ng atensyon ay nalipat sa Big Yellow, kaya siya ang sentro ng atensyon. Ano bang iniisip mo na nasa akin ang kayamanan? Huwag mo lang akong akusahan. Ikinawagwagwag ni Big Yellow ang kanyang matibay na buntot, kumikilos na parang patay na baboy na hindi natatakot na pakuluan. Walang hiya kang aso. Mukhang kailangan ko na talagang balatan ang balat mo. Ang kabataang napapaligiran ng malamig na chi ay may mas mainit na ugali kaysa sa iba. Inilapat niya ang isang palad sa direksyon ni Big Yellow, ngunit hinawakan ito ng isa pang kamay sa kalagitnaan. Natigilan ang binata. Napalingon siya sa taong pumihil sa kanya. Isang kabataang nakaputi itong nakangiti sa kanya. Hoy, iminumungkahi kong huwag kang makialam sa negosyong ito. Malamig na sabi ng binata. Bakit galit na galit ang magkapatid? Lagi tayong nakakapag-usap. Umiti si Jiang Chen. Sige, parang kasama mo siya. Hilingin sa asong ito na ibigay ang Fire Soul Pearl at ang 10,000 taong malamig na kristal ngayon at makakalimutan natin ang pangyayaring ito. Ako si Duanrong ng Black Yellow World. Hindi mo kayang masaktan ang lahat sa akin. Malamig na tinitigan ng binata si Big Yellow. Saan nanggaling ang walang hiya at walang alam na asong ito? Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magnakaw ng mga gamit ni Wow Miao? Ang kabataan sa apoy ay sumigaw muli. Si Jiang Chen, Tyrant at Dan King ay natigilan. Mukhang hindi sila nandito para sa kaluluwa ng demonyo, kundi para sa iba pang mga kayamanan. Ano ba talaga ang ginawa ni Big Yellow? Ang pangalan ng lalaking ito ay Wow Miao. Bihirang makakita ng mga henyo na nagtataglay ng ganitong apelyido. Maliwanag, siya ay isang henyo mula sa isa sa 8 pamilya Fire Family. Ang kasama sa tabi niya ay ang henyo ng Black Yellow World. Sa wakas ay naunawaan na nila ang pangyayari sa likod nito matapos sabihin sa kanila ni Big Yellow sa pamamagitan ng Divine Sense. Nangyari ito nang may ipinagpalit si Hua Miao kay Duanrong. Gumamit si Wow Miao ng 10,000-year-old cold crystal para ipalit sa Fire Soul Pearl mula kay Duanrong. Ito ay dahil nilinang ni Duanrong ang isang paraan ng paglilinang na may kinalaman sa malamig na katangian, kailangan niya ng mga bagay na may malamig na katangian upang tumugma sa kanyang malamig na pangangatawan. Gayunpaman, si Hua Miao ay kabaligtaran. Kaya ang pangangalakal ay isang kalakalang nakikinabang sa isa't isa, ngunit wala sa kanila ang inaasahan na ang kayamanan ay aagawin ng isang aso sa proseso ng pangangalakal. Kaya pala hinabol nila siya hanggang dito, at galit na galit sila. Walang hindi magagalit kung nangyari ang insidenteng ito habang nangangalakal. Sino ang nagtakda ng batas na ang mga bagay ni Wow Miao ay hindi maaaring manako? Gusto mong sisihin ang iba dahil nabigo kang protektahan ang sarili mong gamit. Tsaka hindi ka naman niya kalaban. Kaya, dapat makaramdam ka ng swerte na hindi niya kinuha ang iyong buhay. Sabi ni Jiang Chen sa malamig na tono. Hindi siya kailanman magiging magalang sa mga taong mayabang. Bukod doon, kilalang kilala rin niya si Big Yellow. Hindi niya ibabalik ang mga bagay na kanyang ninakaw o inagaw. Ngayong nagkaroon ng problema si Big Yellow, natural na susulong si Jiang Chen at tutulungan siya. Anong sinabi mo? Nakikita ko na ang iyong chi ng World Origin ay kabilang sa Saint Origin World. Saang major power ka galing? How dare you go against me? Ayaw mo bang mabuhay? Nagalit si Wow Miao matapos marinig ang komento ni Jiang Chen.
Karamihan sa mga taong nag-cultivate ng fire attribute cultivation method ay may maapoy na pangangatawan pati na rin ang init ng ulo, lalo pa si Wow Miao na henyo ng fire family. Siya ay may malakas na lakas pati na rin ang isang malakas na backer. Siya ay pinalaki sa pinakamagandang kapaligiran mula pagkabata. May kahambugan na natanim sa kaibuturan ng kanyang mga buto, palaging iniisip na siya ay palaging nasa itaas ng iba. Ngayon, isang third-grade minor saint na mahina ang lumabas ng wala sa oras at may sinabing bastos sa kanya. Dapat may death wish siya. Tulad ng sinabi niya, ang Master Dog ay nagpapakita lamang ng awa sa inyong dalawa, kung hindi, kayong dalawa ay naging mga patay na tao. Sinabi ni Big Yellow sa isang mapurol at walang kahihiyang paraan, ngunit ito ang katotohanan. Hindi naging problema para sa kanya na tanggalin ang dalawang henyo na ito sa 6th grade minor saint gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Gayunpaman, dahil si Big Yellow ang unang nagnakaw ng kanilang mga gamit, at nasa Dark Search City sila, hindi magandang bagay kung magsisimula siya ng away. Brother Wow, dahil ikaw ay mula sa parehong mundo kasama nila, ipagkakatiwala ko ang bagay na ito sa iyo. Sabi ni Duan Rong, huwag kang mag-alala, Kuya Duan. Ang iyong 10,000 taong odd cold crystal ay ganap na ibabalik sa iyo. Sabi ni Wow Miao nang may katiyakan. Tulad ng sinabi ni Duan Rong, ang mga taong ito ay mula sa parehong mundo ni Wow Miao. Kung hindi niya kakayanin ang ilang hamak na mga tao, siya ay magiging isang bagay ng panlilibak, sa huli ay makakasira sa reputasyon niya at ng Fire Family. Humakbang pasulong si Hua Miao. Lalong lumakas ang apoy na bomb-alot sa buong katawan niya. Ang apoy sa kanyang katawan ay isang uri ng hindi pangkaraniwang apoy na mas nakakatakot kaysa sa anumang ordinaryong apoy. Ang bawat inapo ng pamilya apoy ay ipinanganak na may katangiang apoy na pangangatawan. Ito rin ang dahilan kung bakit ang Fire Family ay isa sa pinakamalakas na 8 sa purong lupa. Dude, sasabihin ko sa huling pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang Fire Soul Pearl at ang 10,000-year-old Cold Crystal, kasama ang aso at ako ay magpapanggap na wala sa mga ito ang nangyari. Dapat kong balatan ang balat ng asong ito para maibalik ang reputasyon ko. Pagmamalaki ni Wow Miao, Little Bastard ng Fire Family, gusto mong ibalik ang iyong reputasyon mula sa Master Dog at sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan ito. Hindi ba ang apoy ang pinakamalakas na sandata ng iyong pamilya? Sa aking palagay, ikaw, isang henyo ng pamilya apoy ay wala pang ika-10 bahagi ng kanyang lakas sa aspeto ng apoy. Umiling si Big Yellow habang pinupukaw ang init ng ulo. Ano ang sinabi mo? Sinasabi mo na ang apoy ko ay walang kapantay sa taong ito. Galit na galit si Wow Miao. Hindi lang ang lakas ng apoy mo ang tinutukoy ko, kundi ang lakas ng apoy ng buong Fire Family. Sabi ni Big Yellow, Hong. Matapos marinig ang mga salita ni Big Yellow, agad na kumulo ang galit ni Wow Miao. Bilang miyembro ng Fire Family, ang pinaka hindi niya matanggap ay kapag may pamuna sa kanilang lakas ng apoy. Itong malaking dilaw na nilalang na nasa harapan niya ay katatapos lang. Kahit na sa buong Saint Origin World, walang sino man ang nang-ahas na magpakita ng paghamak sa kanilang apoy. Ikaw, anong pangalan mo? Tumingin si Wow Miao kay Jiang Chen. Jiang Chen. Inihayag ni Jiang Chen ang kanyang pangalan. Parang alchemist ka rin. Akala mo ba maganda ang lakas ng apoy mo dahil lang sa alchemist ka? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang iyong apoy ay mababaw lamang. Ginagamit mo lamang ito bilang isang tool sa concoction. Ang tunay na apoy ay ginagamit sa pag-atake. Kung matatalo mo ako sa iyong apoy, hindi ko kukunin ang Fire Soul Pearl. Si Wow Miao ay lubos na nagtitiwala. Itinuro niya si Jiang Chen, lubos na binabalewala ang damdamin ni Jiang Chen. Sa totoo lang, kahit sinong nasa posisyon niya ay hinding-hindi ilalagay sa kanilang mga mata si Jiang Chen. Dahil sa agwat ng kanilang paglilinang, walang 6th grade minor saint ang magpapakita ng paggalang sa isang cultivator na 3 grado na mas mababa sa kanya, lalo pa ang makipagkumpetensya sa kanyang likas na katangian. Kung ganoon, garantisadong hindi mo makukuha ang Fire Soul Pearl. Nagkibit balikat si Jiang Chen, talagang walang pakialam sa pagmamataas ng kanyang kalaban. Hindi karaniwan kung ang isang henyo sa 8 pamilya ay hindi nagiging snob. Siyempre, may dahilan sila para maging mayabang. Sheila,
Gumalaw ang braso ni Wow Miao at kasabay ng tunog ng tsila, isang pulang apoy ang tumalbog palabas, parang maapoy na ahas na umaanod sa magkabilang palad niya. Raging Flames Prairie. Humiyaw si Wow Miao, dumagundong ang apoy habang umaagos ito palabas sa direksyon ni Jiang Chen. Tila, ang husay sa pagpapaputok ni Wow Miao ay kat-anji-tangi. Ang apoy at ang kanyang katawan ay naging isa na. Ang apoy na tinamaan niya ay naging dragon na biglang nabuhay. Ito ay isang diskarte sa labanan ng katangian ng apoy. Ang handsil at malakas na pangangatawan ni Wow Miao ay nagpalakas ng pamamaraan. Totoo na ang apoy na ito ay hindi maihahambing sa anumang ordinaryong alchemist. Maging si Dan King mismo ay hindi ito itatanggi dahil sanay din siya sa apoy. Kabilang sa 8 pamilya, ang Fire at Dan family ay ang 2 pamilya na bihasa sa mga diskarte sa katangian ng apoy. Kung pagkukumparahin ang maapoy na pamamaraan sa pagitan ng dalawa, ang pamilya Dan ay magiging mas mahina dahil ginamit lamang ng pamilya ang kanilang apoy para sa alchemy na layunin. Nagpakita si Jiang Chen ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig habang hinihintay ang pag-atake ng Fire Dragon ni Wow Miao. Kinailangan din niyang kilalanin ang malakas na pag-atake ni Wow Miao at ang kahusayan ng apoy, ngunit sa kasamaang palad, ito ay malayo sa sapat upang tumugma sa True Dragon Fire at True Thunder Fire ni Jiang Chen. Hindi na kailangang ikumpara. Nang makarating ang apoy na dragon kay Jiang Chen, natama niya ang isang malaking pulang palad na puno ng makikinang na apoy kasama ang dagandong ng dragon. Nakakuha ito ng maraming pares ng mga mata nang biglang bumaril ang apoy na dragon mula sa palad ni Jiang Chen. Kung tutuusin sa laki ng Fire Dragon na ito, hindi ito kasing laki ng Fire Dragon ni Wow Miao, ngunit ang chi ng dragon na ito ay napakalakas. Ang chi ng apoy na dragon ni Wow Miao ay nalanta kaagad, na para bang nakatagpo nito ang tunay na hari nito. Tama iyan. Ang apoy ni Jiang Chen ay ang hari ng apoy kumpara sa apoy ni Wow Miao. Ang mga apoy ay nagdala ng isang mabigat na aura ng isang hari, na naging sanhi ng marami sa mga apoy na manginig. Ungol. Ang apoy na dragon ni Wow Miao ay naging mas maliit nang ang apoy na dragon ni Jiang Chen ay nagpakawala ng isa pang dagandong, at pagkatapos ay tuluyang nilamon ng apoy na dragon ni Jiang Chen. Pagkatapos, iwinagayway ni Jiang Chen ang kanyang kamay para ipatawag pabalik ang kanyang Fire Dragon. Ngayon, nakatingin siya kay Wow Miao na may ngiti sa kanyang mukha. Ano? Natigilan si Wow Miao. Anong nakakatakot na apoy yun? Maaari talaga nitong madaig ang aking apoy, na nangangahulugan na ito ay mas malaki kaysa sa Sekiko na apoy ng aming pamilya. Paano nagkaroon ng ganitong siga sa ating mundo? Nagulat si Wow Miao. Sa katunayan, walang paraan na hindi siya mabigla. Hindi siya magiging masama kung pinigilan siya ni Jiang Chen gamit ang mga kasanayan ng iba pang mga katangian. Hindi niya matanggap ang katotohanan na natalo siya ng apoy ni Jiang Chen. Ngunit habang iniisip niya ang nakakatakot na apoy ni Jiang Chen, mas lumalakas ang takot sa kanya. Bigla na lang, ang kanyang nakakatakot na mga mata ay nagpahayag ng isang pakiramdam ng kasakiman. Tama iyon, ito ay kasakiman. Paano ngang isang maliit na figure na tulad mo ay nagtataglay ng napakahusay na apoy? Ito ang hari ng apoy, apoy ng santo. Talagang isang insulto sa apoy ang mahulog sa ilalim ng iyong pag-aari. Tanging ang mga tao ng Fire Family ang karapat-dapat na magkaroon ng gayong apoy. Malungkot na kumikinang ang mga mata ni Wow Miao. Muli siyang humakbang at sinabing, "Brat, kung ibibigay mo sa akin ang iyong mga apoy, hahayaan kong mawala ang nakaraan. Magbibigay din ako ng pagkakataon para sa iyo na linangin ang ating pamilya. Tiyak na tataas ang iyong paglilinang kapag nakapasok ka sa aking Fire Family. Dapat mong malaman kung gaano karaming mga tao ng Saint Origin World ang nangangarap na makasali sa aming pamilya. Sana hindi mo palalampasan itong once-in-a-lifetime opportunity." Natarante si Dan King at ang iba pa. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula silang maunawaan ang senaryo. Tila ang taong ito ay naaakit sa apoy ni Jiang Chen. Gusto niya itong sapilitang kunin. Gayunpaman, ang taong ito ay nakatadhana na madismaya dahil tiyak na hindi magiging interesado si Jiang Chen na sumali sa Fire Family. Hindi interesado. Ngayon ka lang natalo. Gaya ng sinabi mo kanina, umalis ka na. Sagot ni Jiang Chen sa malamig na tono.
Jiang Chen, huwag mong subukang pumunta sa mahirap na paraan kapag binigyan ka ng madaling paraan. Ang mga mata ni Wu Miao ay kumikinang sa galit. Ang mahirap na paraan. Medyo naiinis si Jiang Chen. Hindi niya nais na magsimula ng isang salungatan sa isang tao mula sa Fire Family sa Dark Surge City, ngunit kung igiit ni Wu Miao, wala siyang magagawa kundi ang mag-react. Hong! Isang malakas na chi ang biglang bumaril sa katawan ni Wu Miao. Sasalakayin niya si Jiang Chen dahil ang apoy na mayroon siya ay masyadong mahalaga. Kung makukuha niya ang gayong mga apoy at ibalik ito sa pamilya ng apoy, makakakuha siya ng mahusay na reputasyon at pagkilala mula sa kanyang pamilya. Paano niya hahayaang mawala sa kanya ang ginintuang pagkakataong ito? Swoosh! Gayunpaman, lumipat si Jiang Chen bago pa man umatake si Wu Miao. Gumalaw siya sa napakabilis na humarap kay Wu Miao sa isang iglap. Walang nakakaalam kung kailan lumitaw ang isang espada sa kanyang kamay. Ang malamig na espada ay umabot na sa lalamunan ni Wu Miao at ang matalim na liwanag nito ay nabasag ang balat ni Wu Miao. Aabutin lamang ng 1 pulgada ang lalim upang kitilin ang buhay ni Wu Miao. Hiss! Napabuntong hininga si Wu Miao, pinapanatili agad ang kanyang makapangyarihang chi. Naramdaman niya ang nakakapanghinayang aura mula sa mahabang espada ni Jiang Chen. Ang pinakanatakot sa kanya ay ang bilis ni Jiang Chen. Hindi niya makita ang espada ni Jiang Chen. Sa madaling salita, kung ngayon lang siya gustong patayin ni Jiang Chen, patay na siya ngayon. Ikaw, ano ang sinusubukan mong gawin? Medyo nanginginig ang tono ni Wu Miao. Nararamdaman din niya ang panginginig ng kanyang kaluluwa sa ilalim ng presyon ng chi ni Jiang Chen. You should feel lucky na ayaw kong pumatay ng tao ngayon. Itaboy mo. Malamig na sigaw ni Jiang Chen.